this evening. And kamusta naman po kayo? Okay lang po ba? Ah, Chat niyo naman po sa ating comment section kung malinaw po ang ating audio para po na nakikita po natin na clear tayo. Ayun. Thank you po sa mga sumasagot. So ngayon po, ngayong gabing ito, mabilis lang naman po ito. Ang pag-uusapan po natin ay isang digital business. Ayun po siya. So kumbaga, pag sinabing digital business ho, may kinalaman ho ito sa paggamit ng ating mga cellphones. Ayan. Sino po rito ang merong cellphone? Well, kung nanonood ka sa akin ngayon, baka cellphone mo ang ginagamit mo. Ayan, tama po ba? At alam niyo po, in this modern age, ang paggamit ng cellphone ay hindi lang siya nagagamit sa tawag at text lang, no? Kumbaga ho, nagagamit na yan sa trabaho, nagagamit sa pag-aaral, at nagagamit din ho natin sa negosyo at sa mga gagawin pa nating mga negosyo. Ayan po yan. So, ngayon, hayaan nyo lang po ako na ipakita ang ating PowerPoint. Ayan, kita po ba? Ayan, malinaw naman po ang PowerPoint natin. Alright? Ayan. So, ang mga questions po, mga kapatid, okay lang po ba mamaya na lang pagkatapos ng ating uh, presentation? Dahil mas importante na tayo po ay tuloy-tuloy, no? Kasi kung pag-uusapan po natin lahat ng mga tanong habang tayo po ay nagpe-present, ang mangyayari ho ay hindi po tayo matatapos. Ayan po yan. Alright? So, okay lang po ba ang mga questions? I-reserve nyo na lang po for later. Ayan, okay lang po ba yon? Paki-comment naman po sa ating comment section kung okay. Ayan. So, alright. So, simulan na po natin. Alam nyo po, mga kaibigan, sa isang business, ano nga po ba ang pinaka-importanting mga elements for us to succeed? Alam niyo po, bukod sa isang napakagandang idea ng isang negosyo, sobrang importante din ho na meron din tayong maayos na partner. Tama po ba? Maayos na partners, do you agree? Kasi kahit anong ganda ng negosyo, kung hindi naman solid ang partner mo, ang tendency naman po nun, syempre, hindi rin tayo makakarating sa ating mga gustong puntahan o sa mga pangarap natin. Tama po ba? So, right before we present the business idea, let me tell you first about our profile. And okay lang po ba yon? So, kumbaga, explain ko lang po ng mabilis sino kami at paano natin nasabi na tayo ay isa sa mga credible at solid na partners po ninyo dito sa digital business na ating papasukin. Ayan po yan. By the way, itong negosyong ito, wala naman po itong pilitan. Kung hindi nyo naman po feel o ayaw ninyo, okay lang. Pero kung nakita nyo po na fit at pasok po sa inyo, tayo po ay merong training at willing na willing po kami na tulungan po kayo dito. Okay lang po ba 'yon? Alright. So, let me tell you about our company. The company's name is Neo Network of Technologies Corporation. So, ladies and gentlemen, we are a tech company. So, IT company po kami na merong 13 years of experience into developing, integrating, and marketing sa tech industry. Ayan po yan. Well, the group itself is more than a decade na ho. So, sa tagal na namin ginagawa ang ganitong klaseng business, we started 2011. And then dire-diretso na po, tayo po ay nakapag-innovate na. Kaya kumbaga marami na tayong mga kayang gawin at the same time marami na rin tayong experience. At ang kagandahan po nun, isa po sa pinagmamalaki namin ay we are end-to-end capable ho. Ibig sabihin nun from payment gateways, alright, from connecting your system to other systems or banks, ayan, nagagawa po natin yan. At ang kagandahan po nito mga kaibigan, let me share you our core values. Naniniwala kami na kapag ikaw ay nagtayo ng isang kumpanya, importante na merong values kayong pinaniniwalaan. Tama po ba? Dahil ito ang magi-stay sa inyo na grounded at the same time mag-aalaga sa mga desisyon na gagawin ninyo. Ayan po yan. So alam niyo rin po mga kapatid, ang aming mission and vision actually is to build an ecosystem wherein every Filipino can thrive. Ayan po yan. And our mission is to transform lives through technology. Ayan po yan. Kaya nga po pag-uusapan natin ngayong gabing ito ay puro mga technology products. Ayan po yan. So, ang kagandahan din po nito mga kaibigan, ang mga may-ari po ng ating company o ang ating mga founders, ayan, unang-una po our Chief
Technology Officer, si Mr. Charles Cabling. Ayan, yung nasa pinakakaliwa po. At nasa pinakakanan naman, si Mr. Lian Leson. Mamaya makikita nyo po siya. Our Chief Operations Officer. At ang pinaka-cute sa kanilang lahat. Ayan, walang iba kundi ang inyong lingkod na nagasalita ngayong gabing ito, si Mr. Gerald Bautista. I'm the Chief Executive Officer po. So, share ko lang din po, ano nga po ba ang ginagawa namin? Kumbaga, ano ang nature ng ating business talaga? Actually po, what we are doing is we are enabling our clients na magkaroon ng top-notch software solution na tailored sa kanilang mga pangangailangan. Ibig sabihin po as a tech company, tayo po ay nandun sa tinatawag na bespoke or tailor-fit approach ng pagdi-digital ng mga proseso ng mga company. Kumbaga ho, kung meron kang unique process na gusto mong ilagay at i-digital, kami ang right partner mo doon. Ayan. Kasi marami rin pong mga software solutions ngayon na hindi siya pasok doon sa gusto mong proseso. Madalas ikaw ang susunod sa mga proseso nila na built-in na. Pero what we are doing, dahil ito ay isang market na kung saan merong niche, ano ho, kung ano yung gusto ng client, doon po tayo sumusunod sa kanilang mga flow. Kaya madalas, ang mga kliyente po natin, mga company na 30 years na, 25 years na, at the same time, mga malalaking kumpanya po. Ayan, dahil kumbaga, ang gusto nilang proseso ay yung kanilang, kumbaga, tailor fit sa kanilang negosyo. Ayan po yan. Ngayon po mga kapatid, ito po ang technologies that we are using. Ayan, kung mapansin nyo po, at i-screenshot nyo to, these are the technologies na on the latest. Ibig sabihin po kung ano yung ginagamit ng mga uh, first world companies, no? Yung mga nasa first world, nasa America, nasa Singapore, at nasa Japan. These technologies is the same technologies na ginagamit po natin. Ayan po yan. Ibig sabihin po niyan, ang mga Pilipino po ay hindi rin nagpapahuli. Ayan po yan. So from languages up to frameworks hanggang database and any po na mga technologies na meron ngayon, even machine learning and AI, ay tayo po ay updated dyan. And in fact, pag-uusapan po natin yung AI mamaya. Ayan po siya. Okay. Ngayon, ito po yung mga solutions na we've been into. Ano ho? So, tayo po ay nagkaroon na ng mga proyekto sa enterprise solutions, ganun din sa SaaS productions or systems as service, e-commerce website, at meron na rin po tayo mga minimum viable product for startup companies. Tayo po ay na-hire na bilang developing group ng mga kumpanya na nagsisimula pa lang na mayroong mga gandang ideas. Ayan po yan. And at the same time po, meron na rin tayong napakagandang experience na rin sa AI na rin, na which is pag-uusapan din natin later. Ayan po yon. Ngayon po mga kapatid, tayo po ay meron ng mahigit kumulang na mga 50 plus app and websites na no, as of the moment. Ngayon, nakagandahan po nito, nung kami po ay nagsisimula, tayo po ay nakagawa na ng mga CRM for Toyota. At sa abroad po, meron na tayong mga nagawang warehouse and parcel management. Yan po ang una nating mga clients. At the same time, pagdating naman po sa app, nakagawa na rin tayo ng social networking app for a small community and messaging app. At tayo po ay naging back-end developer na rin ng isang Instagram competitor before. Ang kagandahan din po niyan, may experience na rin tayo sa mga online booking apps, no? Ayun po yan. So to cut the long story short, this is our notable projects for the year 2025. These are the companies, ano. So actually hindi po ito lang ang proyekto natin ngayong 2025. Actually po doble po nito. Yun nga lang tayo po ay under NDA. Ibig sabihin naka non-disclosure po itong mga kumpanya na yan. Ito pong mga nasa harapan ninyo ngayon ang mga pumayag na pwede natin silang ilagay sa ating portfolio. So number one po, pakita ko lang po sa inyo itong mga notable projects natin. Kaya sila notable kasi for us, uh, interesting sila. Ayun po yung, kumbaga merong kakaiba at kumbaga nakakatuwa isipin na merong ganito tayong nagawa. Ayun po yan. So i-share ko lang din po sa inyo itong mga exciting na projects natin. Number one po, sa pinakakaliwa, kung mapansin nyo po si Fairy God Barbie, it's an e-commerce app wherein ito po ay nakafocus lang sa isang community po na kung saan may kinalaman po ito sa mga pampabeauty. Ayan po yan. So ang maganda po with Fairy God Barbie, hindi lang po ito isang app na ating nagawa. Ito po ay isang app na connected na rin ho sa payment gateways, sa Maya, sa GCash,
QRPH, kinonect na rin po natin yan sa mga credit card payment at ang kagandahan po niyan, yan po ay naka-dropshipping na rin. Nakakonect na rin po yan sa system ng LBC, nakakonect na rin po yan sa system ng JNT at ng Flash Express. Kumbaga full solution, ayun po yon. Ngayon po, si TG Home Builders naman, it's a big company sa Benguet, no? Baguio and Benguet. Ang kagandahan po niyan, isa po silang Ace Hardware, Home Depot na pinakamalaki doon sa region na yon. At ang maganda po dyan, tayo ang nag-digitalize ng kanilang company. Sila po ay nagpagawa sa atin ng Enterprise Resource Planning System. So ano pong ibig sabihin ng Enterprise Resource Planning System? So lahat ng klase, lahat ng departments po ng isang kumpanya, naka-God's eye view at naka-connect po sa isang pinaka main core. Kumbaga, the moment na merong bumili, alam naka-record na yon sa POS, kita na yon ni accounting, kita na yun ni inventory, kita na yun ni purchasing, at kita na rin yun ni owner. At lahat po yung mga yan, hindi na kailangan ng mga weekly o daily o every 3 days na report na umaabot pa sa mga papel. So from the moment na merong bumili, kita na ni purchasing na kailangan na niya mag-reorder ulit. Kita na rin ni owner na meron silang benta ngayon. So kung meron kang multiple branches, like meron kang 10 sa iba-ibang lugar ng Pilipinas, kita mo na rin yung benta ng mga yon at kita mo na rin sino yung nakabenta at sino yung may commission. Ayan po yan. At ang kagandahan po niyan, pati lahat ng inventaryo nila, dahil ito po isang malaking depot, no? Parang malaking hardware o malaking Wilcon, or Wilcon, sorry. Eh meron po silang 14,000 SKUs of products at lahat po yan ay ating nailagay sa kanilang inventory management. Sumunod, si GreenTech naman po ay isang waste management system na naka-proof of concept with DENR sa Batangas, San Pascual. So imaginein mo, pag darating ang truck ng basura, nag-a-alarm ang cellphone mo kung anong klaseng waste materials ang kanilang kinukuha. Yan ba ay food waste? Yan ba ay recyclables? O yan ba ay common waste lang o garbage? Eh mag-a-alarm ang phone mo. At ang layunin nito, malaman kung gaano kalaking waste meron ang isang bahay sa loob ng isang community. Ayan. It's very notable dahil napakaganda nito. May kinalaman ito sa pagiging data-driven, no? Kumbaga ng ating pag pag pag-generate ng ating mga garbages. Ayan po yan. Si TNC naman po happens to be the biggest cyber cafe dito sa Pilipinas. So kung may mga kilala kayo, mga anak po ninyo na nagdodota, ayan, alam po yan, no? Ginawan po natin sila ng e-commerce and inventory management system. Si Kanzen Home naman, ito po ay isang sikat na sanitary care product. Namimigay ito ng mga smart toilet sa mga artista. At the same time, kung mapansin nyo po, isa rin sa nakakatuwa dito ay si Oras ng Himala. Ayan, si Oras ng Himala is isang malaking religious group na nagpagawa po sa atin ng online streaming app. Kumbaga, ang konsepto po niyan ay parang Netflix, pero lahat ng services nila simula 1990, gusto nila nasa loob ng isang app. So kung gusto mo, balikan yung sermon na may kinalaman sa money management, nandyan yon. Gusto mo naman may kinalaman sa pag-overcome ng anxiety, nandyan meron. May message para dyan. Ayan po siya. So ito po ay pa-launch na this coming month. At syempre, tayo po ay meron ding mga consultancy projects with Philippine National Police Forensic Group. Ayan po siya. So kung mapapansin nyo po mga kapatid, yung portfolio po ba natin sa software, solid na po ba? May mga malaking clients tayo na kumbaga nagtiwala na rin po sa atin. At syempre, hindi pa natin pwede ipakita yung mga naka-non-disclose. Dahil nga mas bukod sa mas marami sila, meron din sila mga proprietary elements na pinapangalagaan po nila. Ayan po yan. So kaya po namin ito pinapakita sa inyo, hindi po dahil para magyabang sa inyo, kundi po ipakita sa inyo na ganito po ka-solid ang experience na magiging tech partner nyo po dito sa papasukin ninyong negosyo. So ibig sabihin, dahil nga po dekada na experience natin, may mga malaking kumpanya na billions ang transaction o papasok na pera sa kanila, kung masasabi po natin na kung kaya nating alagaan ang software needs o tech needs ng mga malaking kumpanyang ito, bakit di natin kaya gawin sa sariling sa atin? Tama po ba? Ayan po yon. So kumbaga, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na once na kami po ay inyong naging business partner, naaasahan po ninyo na software company po ang kausap ninyo. Hindi lang po software company, may malalim na experience sa mga industriya. Ayan po yan.
And alam niyo po mga kapatid, ito po yung mga business domains na atin pong napuntahan from finance up to ad tech and marketing and even educational. Meron na po tayong mga eskwelahan na nagawan ng school management system and learning management system. Darating ang bata, mayroon siyang ID na RFID na ang feature, itatap po 'yon nung bata sa isang scanner. Pag tap, automatic syempre magbubukas yung gate. Tama po ba? The moment na nagbukas ang gate, magno-notify naman yung app ng magulang niya na ganitong oras nag-tap at pumasok ang anak niya. Ngayon po pag-uwi, ganun din, magta-tap din, syempre. Ngayon, the moment na nag-tap, magbubukas ulit ang gate at manonotify din ang magulang na ganitong oras nag-out ang kanyang anak. Gamit naman yung parent app niya. Ayun po yon. Ang maganda po niyan dito sa learning management system at school management system natin, ang anak mo gumawa ng seat work, exam o assignment. Lumabas ang grade, kita na rin ng magulang kaagad. Ayun po yun. So merong full view ang magulang kung ano nangyayari sa kanyang anak at hindi na siya umaasa sa mga reportings na umaabot ng ilang months pa. Ayan po yan. So ngayon, healthcare, meron na rin po tayo mga ospital na nagawa natin ng hospital management system. Di ba magpapa-check up ka, minsan pumipila ka pa. Ngayon, pwede ka na magpa-book sa oras na available. At pagdating mo sa ospital, tama, hindi mo na kailangan pumila, ikaw na yung nandun. Kasi naka-advance booking ka na. At syempre, na-manage mo rin na maayos yung foot traffic sa ospital dahil hindi ganun kadami ang tao. Ayan po yan. At syempre, after mong magpa-check up, darating na rin yung reseta mo, nandun na rin sa app mo. Ayan. So, kumbaga, hindi mo na rin kailangan pang bumalik for the results. Resulta nung check-up mo, nandun na rin sa app, naka-digital na rin. Ayan ho yan. So, syempre, meron din po tayo sa media and entertainment, automotive, travel and hospitality, real estate, retail, and logistics. Ayan po yun. Ngayon po mga kapatid, this is the full system na amin na pong nagawa. Ayan, so kung meron pa kami mga naidadagdag dyan, I think hindi ito updated. Meron pa tayong mga, I think, 5 to 6 modules na hindi po nailagay dito. Ayan po yun. Alright. So, guys, solid po ba ang experience natin pagdating po sa technology? Ayan po yun, no? Ngayon po mga kapatid, bakit napakaganda na tayo ay isang napakagandang partner dito po sa negosyong pag-uusapan natin? Unang-una tayo po ay gumagawa ng mga digital products na customizable. Hindi lahat ng tech company nakagawa po ng ganyan. It requires deep experience no on the industry. At the same time, dapat ikaw ay nag-grow. You learn as you go. Ayun po 'yon. Meron tayo po ay nag-offer ng cost effective, and cost efficient na business processes din. At the same time, right timing dahil ang future po ay digital. Ayan po siya. Lahat po tayo papunta doon. At the same time po, ang maganda sa tech business, meron po itong nationwide to worldwide opportunity. At ang kagandahan niyan, tayo po ay end-to-end capable. Yan, wala ka nang hahanapin, lahat pwede nating gawin. At syempre, we do strategic partnerships. So mamaya po, explain din po natin yan. So ngayon, pag-usapan na po natin yung ating negosyo. Dahil po, naklaro po natin na sino nga ba tayo, ano nga po ba ang capabilities natin, at kaya ba nating tayuan lahat ng mga sabihin natin tonight na may kinalaman sa technology. Ayan, okay lang po ba? Pa-comment naman po kung ano ang iyong opinion regarding our company profile, no? Para po kahit papaano mabalikan po natin. Ngayon, pag-uusapan po natin, ano naman itong entrepreneurship journey that we will be discussing, no? So before we dive dito sa ating business, ano ho, pag-usapan muna natin, ano nga po ba ang elemento ng isang magandang negosyo na tiyak nakikita? Ayan, tama po ba? Ano nga po ba at paano natin masasabi na ang isang magandang negosyo ay tiyak nakikita? Alam niyo po, kumbaga, para malaman natin na ang isang negosyo ay tiyak nakikita, meron po tayong mga signs o mga upcoming na mga datas na magsasabi sa atin, na magtuturo po sa atin na oo, papunta nga ito doon. Ayan po yon. So ano-ano po yon? Ngayon pag-usapan po natin unang-una sa lahat ay yung law of the trend. Ano pong ibig sabihin ng law of the trend, mga kapatid? Sa law of the trend, coming from the word trend, ano? Pag sinabing trend, ano po ang una pumapasok sa isip ninyo? 'Di ba yung uso,
Kumbaga, yung pinaka on demand, tama? Yung viral. Ayan, tama po ba? Ngayon po, eto po yan mga kapatid. Ganito po siya. Pag sinabing law of the trend, leaders or businesses find trends before others and ride them at the right time. Ayan po yan. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Kumbaga, kung mapapansin nyo po, pag nasabayan mo yung law of the trend ng Grab way back 2012, tama po ba noon sa kanila maraming hindi naniniwala? Tama po ba? Ba't ako sasakay dyan? Wala namang prangkisa yan. Tama po. Pero kung ikaw ay nakaride doon sa trend na yon, aba, ang laki ng kinita mo ng mga panahon na yan. 6 digits ang kitaan. Tama po ba? And syempre, kung nasabayan mo din yung opportunity ng mga booming na mga negosyo, ano ho, napakalaki din ho talaga ng pwedeng maging profit. Alam niyo po mga kapatid, meron pong tinatawag sa law of the trend na 97:3 rule. Ano yun? May nauuna daw po na 3% sa mga opportunities na dumarating at syempre, lumalaki sa mga bawat industriya. Ano ho? At syempre, ang nangyayari po, yung 3%, yun yung nagli-lead. Kumbaga, they get most of the pie. Ayan po yan. And at the same time po, yung 97% na natitira, sila naman yung sumusunod at kumbaga kung ano yung natira doon sa market na kinain na ng unang 3%, yun naman ang pinaghahati-hatian po nila. Ayan po yan. So, sabi nga po dito, it is often said that 97% miss the trend and only 3% catch it and capitalize. So, alam niyo po mga kapatid, sa 97-3 rule na yan, may tinatawag po kasi na first mover advantage. Kumbaga, pag ikaw yung isa sa nauna, lamang ka. Do you agree? So, ang sabi po dito, ito po yung competitive edge na nakukuha ng unang brand o unang company na kung saan umi-enter sa market na to at nag-a-adapt po. Ibig sabihin nag-a-adapt po, niyayakap po. Ayun po yun, no? Nung itong bagong trend o technology na ito. Ngayon po mga kaibigan, ito po yan. If I will give you a question, ano ho, na kumbaga, $1,000,000 question ika nga. If you are given a chance to start a business, ano po ang mas gugustuhin po ninyo? Letter A, ikaw yung magiging 97%? O letter B, ikaw naman yung magiging 3%? Ay, paki-comment naman po sa comment section para maramdaman naman ho natin na meron tayong mga ah, kausap. Kahit po tayo ay nasa Zoom meeting. Siyempre, alam niyo po mga kapatid, ang sagot natin, karamihan po talaga, siyempre, sino ba namang tatanggi sa 3%? Tama po ba? Gusto natin, siyempre, yung tayo naman ang mauna. Alam niyo po, sa Pilipinas, sabi nga nila, sa dami nga ng mga nangyayaring mga kabalbalat, kalokohan sa ating gobyerno, marami mga opportunities ang nawawala. Tama po. Kaya karamihan sa mga Pilipino umalis, pupunta sa ibang bansa at feeling nila na doon ang opportunity. Pero alam niyo po, kawawa naman ang bansa natin kung walang mga taong unang magi-step up. Tama po ba? Huwag na natin antayin ng gobyerno. Tama po. At naniniwala tayo na maraming mga galing na mga Pilipino. At kahit maraming umaalis na mga galing at nagpupunta sa abroad para magsilbi sa ibang bayan, marami pa ring mga creative at marami pa ding mga business-minded at marami pa rin mga opportunities na pwedeng lumaki ho dito. At isa po yan sa pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Tama po. Ayan po siya. Ngayon, pag-usapan po natin yung elemento, mga kapatid, ng online selling. Ayan po. Alam niyo po, isang napakagandang concept ng online selling na mapapansin natin na ang mga nauna sa field po na ito ay kumbaga kumita po ng malaki. Kumbaga way back 10 years ago kung nag-online selling ka na at nasabayan mo yung wave ng online selling nung pandemic at kung ano man ang binebenta mo online, aba, sure ako isa ka sa mga kumita nung panahon ng pandemic. Tama po ba? So kung marunong ka na mag-online selling bago dumating yung pagkakataon na yon, biglang lalo pang nag-boom dahil lahat ng mga Pilipino umasa online. Kung dati nakikipad-kipad ka ba, di ba? Pero ng pandemic, sure ako napa-smartphone ka na. Tama po. Ayan po kung dati ayaw pong mag-adapt sa online booking, 'di ba? Ngayon, sure ako marunong ka na mag-Grab, marunong ka na mag-Shopee, marunong ka na mag-Lalamove. Tama po. Sino rito sa mga nanonood ngayon ang marunong na mag-online booking? Paki-comment naman po sa comment section, no? Paki-comment mo lang yung me. Ayan, para po makita natin. Ngayon guys, alam nyo, according sa data na galing po sa Statista, no? Ito po ay yung gaano kalaki ang concept ng e-commerce.
dito sa Pilipinas. At papalaki pa po ng papalaki yan, mga kapatid. Ngayon po, ang kagandahan po niyan mga kaibigan, ito pong concept na to ay pinangunahan po nito mga companies na nasa harapan po natin. Tama po ba? Nandiyan ang Shopee, nandiyan ang Lazada, nandiyan ang Grab, Lalamove, Foodpanda. At ano po ang in-offer nila mga kapatid? Sila po ay nag-offer ng convenience. Ayan, tama po ba? Ang in-offer ng online selling at ng mga platforms na to ay what? Convenience ho. Tama? Meron silang idea na kung saan pinadali at pinagaan po nila. Ayan ang pamumuhay ng mga Pilipino. Tama po ba? O nga naman, di ba? Kaysa pumunta ka sa mall, kaysa lumabas ka, eh di pindot-pindot na lang bukas, sumunod na araw, nandyan na ang parcel mo. Tama po ba? Nagugutom ka, ayaw mong lumabas. Tama po. O mag-order ka sa Food Panda, darating na ide-deliver pa sa'yo. Eh, sir, may patong naman. Di ba? May convenience fee. Ika nga. Eh, kaya nga tinatawag na convenience fee. Convenience fee alone proves na ang mga Pilipino mas gustong magbayad kesa mapagod. Ayan, naniniwala po ba kayo doon? Ayan, sure ako, one way or another, ginawa na po natin yan. At syempre, nakakatulong. Nagmi-meeting ka, di ba? Meron kayong board meeting or meron kang importante ginagawa sa bahay. Imbes na lumabas ka, umorder ka na lang ng pagkain. Bakit? Parking mo, oras mo, pagod mo pa. Eh, kesa ginagawa mo na lang yung dapat mong gagawin. Tama po ba? So, convenience is the main word for this example. Ayan po yan. Ngayon po mga kapatid, ang next po is kailangan din na isang elemento naiintindihan at na mimit ho ang needs ng market. Kumbaga, may convenience and at the same time, yung needs ng market, kuha mo at a given season and period. So imaginein mo, umuulan. Tama? Ano ang mabentang produkto? Payong at kapote. Tama po ba? Mainit. Anong mabentang produkto? Halo-halo. Tama? O yung mga yung mga pamaypay na digital na ngayon o like ano na, yung mga decharge na. 'Di ba dati naalala ko pag ako papasok nung high school, lahat ng mga classmate ko may pamaypay. Ngayon ang mga estudyante wala nang pamaypay. Pero meron na sila nung mga tinatawag na Jisoo. Jisoo ba tawag doon? Ako baga yung pamaypay nila ano na? Ah, power bank na din. Ayan. Pipindutin mo na lang, under na yung yung pamaypay mo at mas malakas pa, hindi ka pa napagod, convenient. Tama? At kahit mainit, fresh pa din. And sino po rito yung meron ng mga ganyan, di ba? Yung mga mini electric fan at niladala mo sa office pag lumalabas ka. Pati nga ho ako may ganyan din, no? Napabili din ho ako niyan. Ngayon, imaginein mo din kapag ano pa yung mga ano pa yung mga elements? Ano ho? Another example pa natin para mas mapabilis po tayo, no? Hindi ko na yung kwento yung naisip ko kasi aabuti tayo ng matagal. Another example is technology platforms. Ayan. Sa technology platforms, mga kaibigan, kung mapapansin po natin, kagaya nito, ano? Sino po rito ang nakaranas ng magpadala ng pera at pumila sa M. Luwilier at Palawan Pawn Shop? Way back, ganyan po talaga ang talagang proseso. Pag magpapadala ka sa probinsya, pupunta ka dyan, tapos may kamag-anak ka na nandun sa another Palawan or another M. Luwilier, nagamit yung code na binigay mo, mapipick up niya ang pera. Tama po ba? Pero alam niyo po, nang dahil nga din po, nung nagkaroon ng pandemic, lahat po ng mga offline or mga manual ay na-disrupt, mga kapatid. At syempre, na-imbento ito. Ayan, sino po rito dito sa ating Zoom meeting merong GCash o merong Maya account. Ayan, tama po ba? Ngayon po mga kaibigan, ito pong GCash na to, kumbaga, hindi mo na kailangan pumila. Tama po ba? Gamit yung tinatawag na digital wallet, mga kaibigan, pwede ka na magpadala sa kamag-anak mo na nasa ang panig ng Pilipinas o kahit nasa labas ng bansa na basta meron lang din siyang GCash app. Tama po ba? At syempre, kagaya nitong mga kumpanya na pinaliwanag ko kanina, tama, anong in-offer po niyan? Number one is convenience. Sumunod, they meet the need of the people. Tama po ba? At sumunod ho, sila po ay nag-offer ng bago. Ayan, tama po ba? Importante na tayo ay nag-o-offer ng bago. Bakit? Kasi kahit po tayo mga normal na Pilipino, pag tayo po ay bibili o maghahanap ng gusto nating bilhin, gusto natin yung modelo o bago. Tama po ba? Kahit nga lang
Kahit nga lang sa karinderya ka bibili. Tama po, talaga tanong yung bagong luto ba? Ayan. Tama po ba? Pagka ikaw, minsan, di ba, gusto mo mag-upgrade ng gadget, di ba? Most of the time, gusto mo yung modelo, hindi yung paluma. Tama po. Ngayon po, mga kapatid, bakit po natin to sinasabi? Kasi alam niyo po, ito po ay mga elemento ng negosyo na kapag ka meron daw ganito ang business mo, masabi po natin na tiyak kikita. Ayan po yan. Sumunod, sabi nga po ni Mr. Chinkitan, di ba? If you can disrupt the norm, di ba? Change how people live and work for the better, and alam niyo po, the profits will follow. Ayan po yan. And the market will always ask you, anong bago? Ayan. Anong magandang bago? Tama? Ayun po yun. Wala ka lang makikitang tao na magsasabi, anong luma? Tama po ba? Alam niyo pa mga kapatid, another example, no? Traffic. Ayan. Sino po rito naka-experience na ng traffic, mga kapatid? At sino dito ang hate na hate ang traffic? Ayan, paki-comment naman sa comment section. Alam niyo, ang traffic ay, alam niyo po, grabe na, no? Sa nangyayari po dito sa ating bansa. Pero alam niyo po, mga kapatid, kapag ikaw ay papasok at traffic, alam niyo, ang Pilipino matalino pa din. Bakit? Nakaimbento pa rin po ng solusyon. Ano yon? Yung angkas. Ayan, tama? Yung sumisingit, di ba? Sumisingit sa mga pwedeng singitan sa EDSA. Ano ho? At syempre, at dahil dyan, ikaw ay makakarating doon sa gusto mong puntahan ng hindi mo kailangan mag-antay ng mas matagal kumpara pag ikay nakasasakyan. Tama po ba? Kagaya nito na sa picture natin, no? Merong idea to solve a problem. Ayan po yan, mga kapatid. Or pain point. Kaya mapansin nyo dito sa picture natin, nakangiti na yung estudyante. Bakit? Kasi hindi na siya malilate. Ayan po yun. Ayan. Sa mga nagtatanong po kung matanong mo ba't ganyan ang tinginan nila, hindi ko rin po alam. Ayan po yun. Ngayon po mga kapatid, ito po yan. So ano-ano po yung mga elemento na dapat meron ng isang magandang negosyo. So number one, nagbebenta ng convenience. Number two, they meet the needs of the people. At syempre, nag-o-offer ng bago. At syempre ho, nagsosolve ng problema. At kapag may ganyan ang negosyong papasukin mo, masasabi ko na tiyak nakikita ang negosyo mo. Tama po ba? Ngayon, pag-usapan naman natin, paano kung ang ipapakita ko sa iyong negosyo ngayon, may elemento niyan ng nasa screen mo ngayon, pero hindi lang isa. Siyam ho. Ayan, parang pusa. Siyam na buhay. Ayan, siyam na negosyo na merong elemento ng ganito na kung saan isang presyo, isang app, isang puhunan, pero siyam na negosyo. Tanong po, ladies and gentlemen, sulit ba o sulit na sulit? Paki-comment naman po sa comment section, no, kung feeling nyo po ay sulit ito. Alright? Ngayon mga kapatid, pag-usapan po natin ano na, no? Ano yung nine concepts na yan, Sir Gerald? So, ngayon po, ang gagawin natin is i-explain ko po sa inyo yung mga products. Then after po nun, pag-uusapan naman natin yung earnings. And then after po nun, is tayo naman ay magkakaroon naman ng question and answer. Ayan, okay lang po ba yan? Ayan. So, since this is our online launching of our business, so, syempre, sure, marami pong mga tanong na meron kayo ngayon. Sulat nyo lang po yan. Sasagutin po natin yan lahat hanggang maubos po yan later. Ayan po siya. Ngayon, kapag ikaw ay naging part ng 9-in-1 business na ito, ang tawag po sa inyo ay isang neopreneur. So si neopreneur po ay yung tinatawag natin na next generation entrepreneur. Ang ibig sabihin po kasi ng neo ay bago. At syempre, yung preneur galing sa entrepreneur. Ayan po yan. Ngayon po mga kapatid, ang kagandahan po nito is uh, dito ay tayo ay mag-empower ng mga tinatawag po natin na mga products na may kinalaman sa paggamit ng ating cellphone. Ayan, alright? Ngayon po, ang kagandahan din po nito mga kaibigan is ano nga po ba ang market readiness po natin, ano? Kumbaga, ang ano yung capability ng mga Pilipino na makita itong napakagandang market natin. So number one is, mapansin po natin, ang mga Pinoy daw po, 83% sa ating mahigit 100 million na mga Pilipino,
marunong gumamit ng internet. Bata, matanda, may trabaho, walang trabaho, marunong mag-internet. Tama po ba? Sino po rito yung mga apo nyo at yung mga anak ninyo na mga bata pa, nag-YouTube na? Ayan, meron po ba? At mga pamangkin ninyo, di ba? Nanonood na kila Rachel, nanonood na sa mga minsan may mga kung ano-ano ng mga ano ngayon, paiba-iba na eh, di ba? At syempre, alam nyo po ba, out of 100 million, 74% po dyan, marunong gumamit ng smartphone. Ganun kadami. At syempre tayo po ay ready din sa technology na to. So, imagine, imagine mga kapatid, na ito yung market na papasukin po natin. Ngayon po, hindi lang po itong market natin ay for a certain class lang. Alam niyo po, ang paggamit ng cellphone sa lahat ng classes na meron sa isang society ay target market po natin. Mula sa mayaman hanggang sa middle class. At mapansin niyo po dito sa picture, yung picture na yan, ako po nagpicture niyan. Nakita ko po yan sa may bandang timog. Kahit po yung mga homeless ho, mga kapatid, may smartphone. So imagine mo magkano ang smartphone, 5,000 pesos, 6,000 pesos, may pambili. Tama po ba? At pansinin mo dito, no, kung i-zoom mo yung picture, nagpe-Facebook yan. So may pang-data yan. Ayan, tama po ba? Di bali ng walang bahay, basta may pang-Facebook. Ayan, tama po ba? Alam nyo po mga kapatid, mga kaibigan, ganyan po kaimportante ang cellphone sa buhay natin mga Pilipino. Kumbaga, mas mahalaga pa yan sa ibang mga basic needs. Tama po ba? Ayun po yon. So, ngayon, pag-usapan po natin ang ating unang product. Ang ating unang product, which is our flagship, is AYS. Ang AYS po, mga kapatid, ay short term for App Your Serbisyo. Ayan po yan. Sa App Your Serbisyo, mga kaibigan, ito po ay isang klase ng app na kung saan makikita mo lahat ng mga verified service providers na meron sa area ninyo. So to cut the long story short, ito po yan. Kung ang Grab ay para sa taxi booking at ang Food Panda ay para sa food delivery at ang Lalamove ay para sa pag-deliver, online shopping naman ng Shopee at motorcycle naman ang Angkas, ang AYS naman ay para sa platform ng mga verified services. Ayun po yun. Anong ibig sabihin po nun? Sa verified services po, lahat ng klase ng serbisyo na makikita mo. Ibig sabihin, nandyan yung plumbing, nandyan yung electrical, nandyan yung massage, nandyan po yung tinatawag po natin na hair care, di ba? Nandyan din po yung nails, ayan, yung sa kuko, at lahat ng klase ng serbisyo na legal at ethical ay makikita mo dito na verified. Ayan po yon. Ngayon po, ang kagandahan po niyan, ito po yung ating mga sample ng ating mga service providers. Ayan ho, na makikita nyo po sa ating Facebook page. Ayan, so follow nyo po kami sa Facebook. Meron po tayong mga contents doon. Ayan. So, alam nyo po, right now, ang AYS ay nangangailangan pa ng mas madaming service providers to capture yung malaking market na offline pa. Marami mga Pilipino ngayon, naghahanap pa rin ng mga serbisyo, pero manual. Ang goal po natin dyan is kung gaano sila ka-convenient mag-tap at umorder ng pagkain gamit ang kanilang phone. Ganon din po sa services. Kung gaano sila ka-convenient mag-tap ng kanilang phone at magbubook po ng transportation, ganon din ang level na gusto natin sa services. And syempre, para magawa po natin yan, tayo po ay naka-assemble ng isang napakagandang marketing plan para dyan. Na hindi lang isang kumpanya ang makikinabang, kundi isang komunidad. Ayan po yon. So pag-uusapan po natin yan later. So by the way, eto lang naman po ang mga celebrity na nag-book na po sa atin, ano? So ayan, sila Miss Ashley Ortega, sila Miss Rufa May, 'di ba nandiyan din si Shuvi na kumbaga na nasa PBB. Ayan po, no? At syempre, nandiyan din sila Sir Rocco at sila Direk Gina Alahar, no? Alam niyo po, ang nakakatawa po dito sa mga celebrities natin, halimbawa, i-share ko na lang po ng bahagya yung kay Miss Rufa May, no? Alam niyo po, nakakatawa, inayos po ng mga service providers ang bahay ni Miss Rufa May at nakabuo po tayo ng isang construction group na hindi po magkakakilala ng mga service providers. Ano ho? Kumbaga, binook natin isa-isa, nag-book tayo ng plumber, nag-book tayo ng electrician, nag-book ho tayo ng tinatawag po natin na carpenter, di ba? Nag-book din tayo ng painter, at nag-book din tayo ng project manager. Ayan, engineer ho. Na kung saan, itong team na to na nabuo natin, hindi sila magkakakilala, pero dahil isang group sila, ayun, naayos yung bahay ni Miss Rufa May, na kung saan, na imbis na aabutin po siya ng almost 750,000 pesos sa labor costs
ano ho, ay naibabaho yon ng mahigit kulang-kulang nga sa 200,000. Ayan po yan. So imaginein mo, no? Kumbaga, ang laking tipid na tayo po ay diretso doon sa mga service providers. Ayun po yan. Kumbaga po, ginawa namin yan as a social experiment na paano kaya subukan natin i- i-testing natin, no? Yung ating app kung makakabuo tayo nitong mga service providers na ito. And lo and behold, nakakatawang experience na kumbaga natapos yung project, masaya si Miss Rufa, actually na-vlog nga din natin yan. At ang nakakatawa doon, nagkaroon tayo at nakatulong tayo sa pamagitan ng AYS na kumbaga gumaan ang buhay ng ating isang customer. Ayan po yan. Alam niyo po mga kapatid, ito po yung mga solusyon na ating sinosolve dito po sa industry na to. Number one, dati ko kasi sobrang inconvenient mag-avail ng service. Kumbaga, tayo po ay nagsusourcing-sourcing pa. Ay, pare, may kilala ka bang tubero? Pare, may kilala ka bang electrician? Pare, may kilala ka bang magaling manghilot? Bla, 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 etc. Tama po ba? Ngayon, hindi mo na kailangan mag-sourcing-sourcing. Ang problema minsan natataga ka pa. Tama po ba? Dito, maganda sa AYS, convenience at your fingertips. Nandiyan na rin ang presyo. So, walang tagaan. Tama po ba? At nakagandahan po niya, nasusunod po ang presyo ni service provider. Ayun po yun. So, ang kagandahan po nun, merong service provider na may pang high-end, may service provider na pang mid-end, at may service provider din na pang budget meal lang. So, alin ka man doon, or alin man na pangangailangan mo, tiyak merong compatible na service provider para sa'yo. Ayun po yan. Sumunod, dati ho, ang hirap-hirap din makahanap. Tama po ba? Kumbaga, kagaya nga na sinabi ko kanina, uh, trial and error. At ang problema pa minsan, pagka hindi reliable yung service provider, kumbaga ang daming back job, lahat yon charge to experience. Tama po ba? Ito maganda. Si AYS po, hindi mo na kailangan pa ng charge to experience. Dahil dito, kita na po natin yung tinatawag po natin na transparency on service quality. Ayun po yan. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? At ganito po yan. Ang concept po nun is lahat ng mga nag-book sa kanya, alright? Last time o yung mga past clients po niya. Lahat po yon merong ratings at merong 5 stars, 4 stars, 3 stars, up to 1 star at merong comment kung uh, ano yung experience nila nung sila ay nag-book sa ganitong service provider. Parang sa Shopee ho, mga kapatid. Di ba pag tayo bibili sa Shopee, kadalasan bago tayo mag-add to cart, at sinecheck po muna natin yung review kung totoo nga ba talaga. Tama po ba? Walang ganon sa service industry. So, tayo pa lang po ang nagpa-pioneer po dyan. At syempre, pinaka-importante sa lahat, safety and security concerns. Papapasukin mo sa bahay mo. Tama po ba? Syempre, hindi mo sigurado kung verified at secure. With AYS, bago pumasok ang service provider, nagre-require po tayo ng NBI clearance, police clearance, proof of profession. Katunayan na yan talaga ang trabaho mo at dumadaan po yan sa psychological analysis. At kapag hindi ka nakapasa sa mga yan, tama, syempre, hindi ka ma-enroll. Kaya alam nyo po, lahat ng mga service providers natin sa AYS ay mga service providers na legit at totoo. At the same time, sila po ay kumbaga napapatotohanan din ng kanilang mga past clients. Ayan po yan. Klaro po? Ayan po siya. So ngayon mga kapatid, maganda po ba ang AYS? So ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ng roles and profits, no? Dito po sa negosyong ito. Ngayon mga kaibigan, ito po yan. Ang neopreneur ang nagsisilbing service provider and lister. Ano pong ibig sabihin nun? Siya po ang naghahanap ng mga service providers. Ayan. Ibig sabihin, kung meron ka kilalang service provider, enroll mo. At kagandahan po niyan, pag nalaman natin ano yung services na ine-enroll itong service provider na ito, yan naman po ay ating bini-verify at ating ini-interview. Ayan. Nakakuha po? Ayan po yon. Ngayon at the same time mga kapatid, syempre, dahil yan tayo po yung technology provider at opportunity giver, syempre, yan naman po ay at ipinapakilala na sa market. Ayan, nakakuha po? Ayan po yan. So ngayon, ang nangyari po, ito po yung flow kung paano nagkakaroon ng booking at paano tayo nakahanap ng mga service providers. Ang kagandahan po niyan, ito naman po ang income. Ayan, si Neopreneur will get up to 10%. Si service provider naman will get up to 80%. At si AYS naman ay magkakaroon naman ng 10%.
Ayan po yan. So, syempre, ang pinakamalaking kita, si service provider, dahil goal ho natin na makatulong magkaroon ng trabaho itong ating mga service providers. Makapag-provide ng trabaho at the same time magkaroon tayo ng negosyo. Ayan, maganda po ba yon? Maganda po ba ang layunin natin na tayo ay nakakapagbigay ng trabaho habang tayo ay nakakapagnegosyo rin? Ang kagandahan po niyan mga kaibigan, sa bawat trabaho na maibibigay po natin o booking sa ating mga service providers, ay tayo rin po ay parang nakakapag-provide na din. Natutulungan natin sila makapag-provide sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayan po yon. At syempre, yung bonus na lang ay yung mga negosyo na ating kikitain. Ayan po yan. So ang sarap lang ho na magkaroon ng ganitong klaseng advokasya na nakakatulong ka na habang ikay kumikita. Tama po ba? Ayan po yon. Ngayon po, bakit ako naniniwala personally na itong negosyong to ay mag-i-scale? Kagaya po ng mga malalaking mga app na nakikita po ninyo sa market today. Mga kapatid, ang AYS po ay nag-solve ng problema na pang-araw-araw. At sure ako, lahat tayo na nandito sa Zoom room po natin, ay nakaranas na ng mga problema na may kinalaman sa serbisyo. Imagine mo na lang, kahit po yung simpleng tubero na lang, mga kapatid, di ba? May mga pagkakataon na 2 linggong barado ang tubero sa inyong bahay dahil lang hindi ka makahanap ng qualified na tubero na gagawa. Tama po ba? Ngayon, sa AYS, yung 2 linggo, 3 linggong problema mo, kaya nating isolve ng minuto lang. Kita mo na kagad yung malapit. Tama po ba? At alam niyo po, sobrang laki ng market na underserved pa. Kumbaga, kumbaga ho, sabi nga ng Bible, the harvest is plenty, but the laborers are few. Ayan po yan. Napakalaking market po nito mga kapatid. At kumbaga, dahil po karamihan sa mga serbisyo right now sa bansa natin ay offline at disorganized at not digitized, mga kapatid, this is a golden opportunity or a blue ocean on our part. So kung nakikita mo itong napakagandang concept na to, kumbaga, pasok na pasok, tama. At isa pa lang yan, doon sa 9 i-discuss ko. Ayun po yon. Sumunod, mga kapatid, hindi po tayo gumagawa ng bagong kultura o bagong behavior. Kumbaga po, meron ng existing na culture and behavior sa ating society, sa ating community. Ang ginagawa lang po natin ay simple. Dinidigitize ho ito at bine-verify. Securing the trust between the service provider and the user. Ang maganda po dito, pareho po tayong nagbibuild ng trust. Bakit? Before ka mag-book sa AYS, sinisigurado din natin na legit ang customer. Bakit ho? Siyempre, o nga naman, kung hindi legit yung customer, kawawa naman yung service provider and vice versa. Tama po ba? So kapag ikaw ay magbubook, we require a face ID and valid ID capturing para ma-sure natin na legit si customer. Ngayon, dito naman sa kabilang side, si service provider man, we do service provider interviews and orientations and securing na itong mga to ay walang hit sa police, walang hit sa NBI at merong talagang totoong sertifikasyon na yun talaga ang trabaho nila at we even do background checkings. In fact, kasama na rin po dyan yung pag-check ng kanilang mga social media on the spot. Pag nakita natin na itong service provider na to mura ng mura sa FB at puro mga hindi maganda ang nilalagay sa social media niya, hindi po natin tinatanggap kahit ang ganda ng credential. Bakit? Pangit ang attitude. Attitude is everything. Tama po ba? Yun po yun. So, syempre, pag pinadala mo yan sa client, magaganon din yan, di ba? Magnanaknak din. Syempre, tama ng ating branding. Ayun po yun. So, tayo ho, ganyan po tayo uh, kaseryoso sa pag-verify ng ating mga service providers. Ayan po siya. At mga kapatid, alam niyo po itong problemang sinasolve po natin ay pang-araw-araw at paulit-ulit nang hindi lang pa isa-isa, milyong-milyong Pilipino. At imagine mo kung ikaw ang sumasolve sa problema ng milyong-milyong Pilipino. May piso ka na lang sa bawat problema, may 1 milyon ka sa isang araw. Kung 1 milyon na problema. Kung merong 100 milyong Pilipino na merong problema at sabihin na lang natin na meron kang piso, okay lang ba meron tayong 100 milyong paghahati-hatian sa community? Maganda po ba yun? And paki-comment naman po kung na gagandahan kayo sa concept, no? Paki-type lang po yung word na maganda. Ayan. Alright? Ngayon po mga kapatid, next po nito is meron tayong opportunity to be the first organized mover.
Ayan po yan. So with our digitalization on AYS, 'di ba? We are on the verification side as well. We can be the Grab of Filipino skilled service. And nakagandahan po niyan, mai-introduce pa natin yung mga totoong magagaling na merong 5-star ratings, na merong maayos na ugali, na merong maayos na mga tinatawag po natin na reviews to a, to a bigger market. Ayan po yan. Tama po ba? Ayan po siya. So ngayon, meron po ito mga mega trends na tinatamaan mga kaibigan. Ano yung mga mega trends? Number one is the gig economy. Gone are the days na ang trabaho ng isang Pilipino isa lang. Tama po ba? Gone are the days na ang pinagkakakitaan ng mga Pilipino isa lang. Kaya nga po kayo nakikinig sa akin ngayon dahil naghahanap kayo ng opportunity. Tama po ba? Sure ako may trabaho ka na, pero syempre naghahanap ka pa ng extra. Tama? Yun po. Once na nagkaroon ka na ng extra income, part ka na ng gig economy. Yung tinatawag po nila na side gig. Yan, doon po galing yan. Side gig economy. Ayan po yun. So may trabaho ka from 9 to 5, 8 to 5, di ba? After nun, mag-AYS ka naman. Ayan, di ba? Yung kinikita mo na 500 to 1,000 in 8 hours, you can earn ng 2 hours, 3 hours, 2,000 pesos, 1,000 pesos dahil may service kang na-render. Tama po ba? Ayan yan. Next is, one of the mega trends din is the digital convenience. Alam niyo po, ang digital convenience, hindi na yan bago. Order ka sa Food Panda ng McDo, di ba? Burger McDo. O kahit po French fries na lang. Iba ang presyo kapag bumili ka sa Food Panda, mas mataas kumpara sa mag-walk-in ka sa McDo. Syempre, kasi may convenience fee. Tama po ba? At may delivery fee pa. Pero alam niyo po, patunay na maraming Pilipino ang pinipili na kaysa lalabas sila, magpa-park pa sila o magko-commute pa sila, pupunta pa sila McDo, mahahassle pa sila. 'Di ba? Papawisan pa sila, mas gusto na lang magbayad. Ayan. Mas gusto nilang i-value ang oras nila, which is very ano naman po talaga, no? Strategic. Tama? Lalong-lalo na kung ikaw ay isang tao na may mga importante kang mga priorities, importante na priority pa. Tama? Sabi nga nila, you rather prefer paying for digital convenience. Tama po ba? And syempre, sumunod, ang Pinoy ngayon ay mas centered na into home living. Ayan po yan. Kung kaya gawin sa bahay, gagawin sa bahay. Tama po ba? Ayan po yon. So, these are the mega trends na tinatamaan natin which is very important na what if this is part of your business at itong mega trend na to ay hindi lang po nang mangyayari ngayon. Actually, this will be the trend for the next 20 to 30 years. And imagine yun ang negosyo mo. Ayan po yan. Maganda po ba? Ayan. Ngayon, pag-usapan po natin yung pangalawa. Ayan, isa pa lang yun. Di ba? Okay po ba? Maganda po ba? Solid po ba yung una nating concept? Tama? Pangalawang concept naman po natin ay may kinalaman sa e-commerce. Ngayon, ganito po kasi yan. Nanganak ang konseptong ito dahil po sa AYS din. Bakit? Ang problema minsan, o nga, na-solve mo nga yung mga taga-taga na ganyan. Tama po ba? Hindi na natataga ang mga client kasi nandyan na presyo. Hindi na nagkakaroon ng fake booking. Hindi na nagkakaroon ng mga manual na sobrang tagal na 3 linggo ka maghahanap ng service na kailangan mo. Kumbaga na digital mo lang nga siya pero ang tanong paano yung mga materials na kailangan? Tama. 'Di ba? Halimbawa ho, papagawa ka ng aircon. O solid nga yung nakuha mong provider, honest, may integrity. Tama. At kumbaga reliable. Tama po. Kumbaga makataong service provider. Hindi ka tiponero, walang dala-dalang taga, 'di ba? Syempre, ang problema naman, saan naman tayo makakakuha ng murang parts? 'Di ba nagpagawa ka ng aircon, o 'di ba may kailangan mo ng capacitor, saan kaya tayo makakakuha ng ganyan? Tama? Or sabihin na lang po natin na nagpapakonstruct ka ng bahay mo, 'di ba? Kailangan mo ng ganitong mga certain materials, saan tayo makakakuha ng mas maayos, tama po ba? Nanganak din po itong concept na ito dahil din po sa una nating concept. Ayan po yan. Which is the Neo app. Ayan po. Ang concept ng Neo app, ito po ay isang e-commerce platform na ang edge is driven by community. Ayan po yun. So, ibig sabihin po nito, imagine mo na lang, sa dami ng mga neopreneurs na pumapasok sa AYS, mga kapatid, meron tayong sariling social media platform na merong e-commerce. Imagine mo na lang may sarili tayong TikTok. Ayan. Kung meron tayong chance na magkaroon tayo ng TikTok at ayan ay exclusive sa'yo, at pwede kang magbenta sa lahat ng mga produkto na meron sa loob nun, at the same time, kung ikaw ay merchant,
lahat naman ng neopreneur na naka-encode sa ating system, sa ating community, which is nasa close to 7,000, ay marketer mo. Bakit hindi mo susubukan? Tama po ba? Ayun po yon. So, ang concept po nito ay sobrang simple lang. Kung tayo po ay nakapag-try na mag-Shopee at magkaroon ng Lazada, tama? Paano kung merong isang app na hindi ka lang pwedeng bumili? Pwede ka rin magkaroon ng discount. And at the same time, pwede ka rin magbenta. Ayan. At yun po ang binibigay ng Neo app sa market. Ayan po siya. Kumbaga, parang ganito. Sino po rito nakapag-try na mag-Avon, mag-Natasha? Tama, 'di ba usually ho, yan ay isang community ng mga dealers o mga distributors na mayroong daladalang ano ba yung booklet na ano na maraming catalog. Ayan. Tama po. Ngayon ito maganda. Sa dami ng produkto ng Avon, meron silang catalog na pagkakapal-kapal. Tama ho. Ngayon imaginein mo, wala pang gumagawa no na digital level. So ibig sabihin, bilang isang neopreneur, kung ikaw po ay inagnenegosyo at may produkto ka na gusto mong i-introduce sa e-commerce na kung saan meron ka kagad 7,000 marketers all around the Philippines at gusto mong magkaroon ng napakagandang traction, eh mag-neopreneur ka, i-register mo ang product mo, and make sure your product is one of the, kumbaga, compelling, no? Hindi lang siya yung, kumbaga, pinag-isipan talaga masasabi mo, bilib na bilib ka dito, eh. Maniwala ho kayo, may magbebenta niyan para sa inyo, sa ibang regions din. Ayan siya. So, yun ang goal natin, is to connect everyone into one platform at yung mga produkto na meron po kayo na gusto nyo i-offer ay ma-introduce natin sa ating community at makapagbenta rin ng community natin yan. Ayan po siya. Alright? So, ngayon, ang concept po nito is a community-powered marketplace wherein neopreneurs can buy at discounted prices. Ayan. And we can sell across the entire network. Alam niyo po mga kapatid, ganito lang din po yan. Share ko na lang din po, no? Dahil po tayo ay merong mga software projects, mga kaibigan, na kung saan malalaking kumpanya po ang ating nadidigitalize. Nagkaroon din po tayo ng opportunity to sell their products. Kumbaga, tayo po ay nabigyan ng, dahil tayo ang kanilang IT team, tama? Meron tayong isang, hindi ko na sabihin yung pangalan ng company dahil naka-non-disclose. Meron tayong naging client na sila po ang supplier ng Ace Hardware. Lahat, halos karamihan ng mabibenta mo sa Ace Hardware, sila ang nagsusupply. So, syempre, dahil sila yung direct importer na nagpapadala ng mga produkto na yan, natanong lang po namin one time na pwede rin po ba kami mag-e-commerce niya? Ay, oh, pwede. Bigyan ko kayo magandang discount. At alam niyo po, hindi lang isang kliyente yon. Meron tayong mahigit kumulang more than 10 clients na nagawa natin ng software na willing tayong bigyan ng mura pa sa distributor discounts na meron sila. At ang maganda yan, yung discount na yan, mga kapatid, ay hindi po namin sosolohin, ay iaabot din po namin sa inyo para makapagbenta ka rin ng mga produkto na yon. At ang kagandahan po niyan, hindi lang yon. Yung sarili mong produkto o produkto ng kaibigan mo, pwede mo rin i-list sa Neo app. At ang maganda po dyan, pwede nang magbenta ang buong community natin yan. Ayun po siya. Yan ako ha po. Ayun siya. Ngayon, ang maganda po dyan, ang concept po ng Neo app, it's like map on the next coming phases, no? Actually po sa October natin to ilo-launch. Social media po ito. Kumbaga, kung ano yung itsura ng TikTok, mukhang ganon. Pero hindi ganon na ganon. Nakakuha po ba? Merong social media side na pwede kang mag-create ng contents mo. Tapos merong red basket doon. Tama? At may mga neopreneur na mag-share niyan. The neopreneur gets to earn. At ang maganda din nun, yung nagpasok din nung product na yon o nung merchant na yon gets to earn as well. So kumbaga, it's a series of network earnings. Ayun po siya. Ngayon po mga kapatid, lalagyan din po natin ito ng live selling. Ayan, kagaya nga po nito, user-generated contents. Ayan. So, right now, ang Neo app, pwede mo siyang ma-download sa Play Store. Yung sa Apple Store naman po natin, nag-aantay lang po tayo ng mga, sabi ng Apple, mga 1 to 2 days. Ayan, at pwede mo na siyang i-download. So, ikaw ay Android user. Ang kagandahan po niyan, pwede mo na siyang matry. Ayun siya. Ang maganda po dyan mga kapatid, gusto ko lang din po sabihin sa inyo na tayo po ay naka uh, big discount sa isang uh, company na
distributor ng lahat ng klase ng cellphone products sa buong Pilipinas. Ayan. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay isang neopreneur, meron ka ring direct access, alright, na pwede ka magkaroon ng discount, additional earnings sa mga smartphones. Ayan, isa yan sa mga deals na ating na-close, mga kapatid, na company po natin ang nakapag-close niyan. So, pwede ka magbenta ng iPhone, ng Oppo, pwede ka rin magbenta ng Honor, ayan. And in fact, we are close to having on the next coming quarters ng sarili nating brand na mayroong smartphone. Ayan po yan. So, ano na po yan? Sa ako na po ipapaliwanag yung na nasa roadmap din po natin. So, ang kagandahan po niyan, you can also sell sanitary wares, gaya po niyan, mga smart toilets, smart sink. Ayan po. These are few of the products na ilalagay din po natin, mga speakers at kung ano-ano pa. Actually nga po may nakausap din po tayo na ikaw mismo pwede ka rin magbenta ng mga appliances, TV, ref, sama mo na rin yung mga products din na gagamitin pang Pasko, di ba? Yung mga grocery products, magkakaroon din po tayo niyan. Actually, it's a marketplace po talaga. At ang kagandahan po niyan, syempre yung mga companies na na-close po natin yung mga softwares po nila, yung mga products din po nila automatic, mabebenta din po natin in our community. Ayan po yon. Maganda po ba? Na-appreciate niyo po ba yung ganda ng konsepto ng Neo app? Ayan po yan. So ito po ang flow ng earning system natin. Si Neopreneur, nandyan, alright, gets to share the Neo link. At the same time, the buyer purchases and you gets to earn na. Ayan po yon. Ngayon, ang kagandahan din po nito, hindi mo na rin kailangan pang mag-pack ng pumunta sa mga LBC, Ninja Van, etc. etc. No? So kung ikaw ang merchant na Neopreneur, alright, nakatag ka na sa system ng LBC, ng Ninja Van, ng JNT o ng Flash Express, kung ano man yung partner natin sa area na yan o sa region ninyo na merong na capability to pick up and deliver, alright, eh yan po ay kusa kakatok na sa bahay ninyo. At ang maganda rin po dyan, ang goal po natin, ang Neo app po ay credit card ready. Ayun siya. So, ibig sabihin, kung kayo po ay isang klase ng entrepreneur or merchant na hirap po kayong mag-apply ng credit card, eh di pasok mo na lang sa Neo app yung mga products mo at since may credit card payment doon, eh di doon na lang siya bumili. Ayan po yon. At ang agandahin din po noon, once na bumili sila, eh syempre, darating sa iyo ang LBC, naka-API connection na po yan sa inyong system. At ang good news, pipick upin, deliver na. I-deliver na sa iyong client. At kung ikaw naman ay isang neopreneur na nag-share lang ng mga products inside the app, ito po ay drop shipping model ready. Ibig sabihin, you don't need to buy the product first before you sell it. All you have to do is to get the link, tama? Share the link to your friend na gustong bumili. At tayo na po ang magde-deliver noon from the warehouse ng ating partner, diretso na po doon sa client. At ang maganda noon, ang ginawa mo, nag-share ka ng link, kumita ka. Yan. Ang dami mong natipid na oras. Hindi ka na nangapital ng malaki, hindi ka na gumastos pa ng pamasahe para bumili ng produkto, ipack yung produkto at ipadala. Kami na ang bahala niyan. Marketing ka na lang. Yun na lang ang gagawin, no? Ang gagawin mo. Mas marami ka ng time ngayon to market, so therefore, mas maraming chance to earn. Ayun po yan. Alright? Ayan siya. So ngayon, ano pinagkaiba nitong mga features na meron tayo sa Neo app, mga kapatid? So, kumbaga mga kaibigan, dito ho ay maasabi po natin na sa products, yes, we can also sell. Marketplace din po tayo, pero ang maganda pag neopreneur ka, meron kang discount. Ayan yan. You can also sell products. So technically, you can earn. Ngayon, on other platforms, walang community empowerment. Ayan, tayo meron. So treat it as a community na kung saan nag-i-introduce sa mga products per region at nai-introduce yan sa buong bansa. Ayan po yan. Dito may referral earnings at ang maganda po meron tayong direct supplier access. Supplier ang kausap po natin dito kaya nagkakaroon tayo ng discount and at the same time nagkakaroon po tayo ng additional earnings. Ayan po yan. Ngayon mga kapatid, pag-usapan naman po natin bakit ito iba. Siyempre unang-una, bukod po sa mga nabanggit ko kanina, dahil ito po ay merong tinatawag na every sale, every referral, every neopreneur gets to earn. Ayan po siya. Social media,
wherein you can earn na exclusive para sa'yo. Ayan po yan. Ngayon po mga kapatid, pag-usapan naman po natin yung another product po natin which is the custom software development. Ayan, andyan pa po ba kayo? Ayan, ano po, by the way, gusto ko lang po marinig ang comments ninyo and opinion ninyo do sa ating second product. Ayan, kung meron kayong any comments, lagay nyo lang ho, no? Para po mabasa ng team natin. Ayan. Ayan, so hopefully nandyan pa kayo, no? Ano naman tong custom software development na yan, Sir Gerald? Alam nyo po, isa yan sa mga napakagandang opportunities din na meron dito sa Neo Network. Since tayo po ay isang developing company, IT company ho tayo, yung kakayahan natin na magkaroon ng mga clients outside na tayo ang nagdi-digital ng kanilang mga proseso, pwede ka na rin mag-refer at maghanap ng mga kumpanya na naka-manual pa. At kapag kayo ho ay nakapag-refer, mga kapatid, part ka, part ka ho sa kitaan doon sa mismong project cost. Ayun po yan. Ay, actually, hindi project cost. Project, kumbaga project price. Ayan po yan. So, magkano yung project, kumbaga magkano yung proposed project at na-approve ng client, meron kang share doon. So, parang ganito ho. Imagine, kumikita ka ng pera sa software, meron kang sariling software company na hindi mo na kailangan pa magtayo ng sarili mong software company. Ayan. Para kang Grab na wala ka namang mga sasakyan pero kumikita ka sa transportation business. So imaginein mo na lang to. Kumikita ka sa IT industry ng malaki pero you don't need to build your own IT group. Kami na ang bahalang sumalo niyan. Ayan, maganda po ba? Ayan po siya. So with all our systems that we've develop and developing pa, you can partake ownership of all of these modules. At ang maganda nun, sa bawat project close, you gets to earn. Alright? And next, pag-usapan din natin to. By the way, tayo po ay merong partnership sa Globe, mga kaibigan. And so, si Globe nagpunta sa office natin, nag-introduce ng tinatawag nila na Globe Fiber Prepaid, na ang bawat neopreneur, all you have to do is to tell your friends, oh, baka gusto mo ng Globe Fiber Prepaid. Ayan. Ito lang installation fee, 900 pesos lang. At bukas na bukas may installan ka na, napakabilis na kanilang installation. Ang good news, sa 900 na yon, you get to earn 400 pesos. Ay, per installation ha. So, ibig sabihin, kung makapag-install ka ng 10, may 4,000 ka. At ang maganda po dyan, dahil ito ay fiber prepaid, niloloadan ho, pwede ho silang magpa-load sa iyo. Si Neopreneur merong capability to load itong mga napa-sign up niya sa Globe Fiber Prepaid. Ito maganda. May income pag niloloadan mo sila. Ayan po yan. Alright, so mamaya i-discuss ko yan. Ang next product ko natin is the Neo Card. Ang Neo Card, mga kaibigan, is like your virtual business card. Gone are the days na magpapaprint ka ng calling card mo at iabot mo sa client mo. Ang pinakasosyal po, mga kapatid, ngayon ay yung card, tinatap na lang ho sa cellphone o pinapascan. At hindi lang pangalan mo ang masasave at hindi lang number mo ang masasave. Buong portfolio mo. The client can rewind or kumbaga kung gusto niya makita later yung portfolio mo, di ba? With pictures, videos. Kumbaga, it's like a website na you don't have to pay for a website fee. It's like a business card na hindi mo na rin kailangan pa mag-print, gumastos ng libo-libo on a monthly basis dahil nauubos na ang calling card mo, kailangan pa magpa-print ulit. Ayan. Alam niyo po, sa mga first world countries, yan na ang ginagamit nila na calling card ngayon. Pag pupunta ka sa mga events o mga kumbaga suppliers events o mga networking events ng mga suppliers, kadalasan malalaman mo na social ang supplier. Pag kukunin mo number, tatap sa phone, oh, let me tap it on your phone. Ganun ang gagawin. Pag tap, lalabas. Ang pinagkaiba, eto ho, sa buong market ng smart business card sa Pilipinas, yung ibang mga smart business card, pag tap, number lang lumalabas. Tayo lang ang bukod tangi, mga kaibigan, na pag tap, buong portfolio lalabas. May videos, may pictures, may explanations, and everything. Para every time na halimbawa, titignan niya, sino ba yung nakausap ko kanina? Anong pangalan nun?
Pag-click niya doon sa phone niya, may mga links doon. Nandun ang social links, nandun yung portfolio mo, nandun lahat ng mga projects mo, lahat ng gusto mong ilagay. So, kumbaga, mas maaalala ka niya. Ayun po yan. Ngayon, ano pinagkaiba ng Neo card versus paper card? Unang-una, modern. Unforgettable. Sumunod, may portfolios, may social links. Alright? Mamaya po, baka pwedeng i-demo yan ng mga team leaders po natin sa inyo. At ang maganda niyan, ito, ay pwedeng maglagay ng payment link. Kung meron kang payment link, you can integrate it there. At ang maganda, meron na itong product showcase at the same time booking system. At the same time po, eco-friendly dahil digital at reusable. Ayan po siya. Ngayon, pag-usapan naman natin, ito maganda. Ito po for launching natin this coming October. Ang tawag po rito ay Neo AI. Ayan. Pag sinabing AI, ano po yung unang-una pumapasok sa isip ninyo? And paki-comment naman po sa comment section, no? Kung ano po ang unang pumapasok sa isip niyo pag sinabing AI. Imagine an AI trained only for your business or for your own customer service and for your own sales department. Trained lang siya ron at hindi siya sasagot ng kahit anong tanong na hindi related doon. Maganda po ba 'yon? So one of our products, itong Neo AI na to, halimbawa po, ganito yan, meron kang negosyo, sabihin na lang po natin na gumagawa ka ng glass door o mga glasses nasa ganung business ka. Syempre, ang concept niyan, nagko-quote yan, nagko-compute yan. We can train the AI mag-compute kung magkano yan per square foot ba yan or per square inch, kung magkano man, di ba? Tapos ang maganda nun, lahat ng mga gusto nating i-feed o i-train sa kanya kung paano tayo sumasagot sa mga customers. Ita-train natin siya. At kapag tinanong mo siya ng outside, diba, sino si Willie Revilla, may sagot niya, sorry, hindi ako capable para dito. Ako ay exclusive lang para sa produkto ni ganito, ni ganyan, 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 ganyan. Ayan, nakakuha po ba? Ayun po yon. So, ang kagandahan po ng mga kaibigan is, kumbaga, 24/7, may nagko-quote para sa'yo. AI na kung saan kayang sumagot at kayang magtanong pabalik. Kumbaga, para talaga siyang tao. Ayun siya. Imagine mo na lang yung ChatGPT Model 5, which is pinaka-astig ngayon. Ganong level, pero, custom fit para sa negosyo mo. Ayan. So, ano po yan, i-launch po natin. It's part of our 9-in-1 business, mga kapatid. Ngayon, ang maganda niyan, intelligent partner ito na pwede rin i-connect sa Messenger, sa app ninyo, kung meron kayong app, sa website ninyo, yan, pwede natin i-connect yan. At it can drive sales, answer customers. Kung gusto mo kayo pagkwentuhan hanggang matagal ng client, hanggang sa ibigay yung number, pwedeng-pwede. Ayun siya. It's like human actually, but mas mabilis lang at laging present. Ayan po yan. Ngayon po mga kapatid, eto ay hindi lang gumagana eto, kagaya nito guys pakita ko lang sa inyo to. Sample ito dahil si Sir Chinkitan ay nagpapagawa sa atin ng AI persona din niya. Ayan. So, pansin mo dito, nagtanong ako uh, sino si Willie Revillame. Meron siyang sinagot diyan na hindi ako capable para diyan. Ayan. Ito kagaya tong tanong dito, paano makaipon ng 100,000? Ayan, ito yung sa Willie Revillame kung kita ninyo. I'm sorry, I'm only designed to assist with financial questions. Ayan. Based kung paano siya na-train. Ayan siya. Tapos ito naman, kung paano ka makaipon ng 100,000, ito naman, sasagutin naman ni Sir Chinky yan. So, yung AI niya, kung paano rin natin siya tinrain, syempre. At ito maganda, mga kaibigan. Ang maganda dyan, may boses din po yan. Kumbaga, kayang-kaya rin nating, hindi naman kopya-kopya, pero katunog. Hello, hello. Chinkitan here. Kumusta ka na? Naku, buti na lang you Ayan, called. narinig niyo Alam ba? mo, maraming No? tao ngayon ang stressed pagdating sa pera. Hindi Pero ang voice good recording news, yan. hindi kailangan maging AI po komplikado. yan. Ayun po siya. Alright? Kuha po ba? So, napakaganda yon. So, we can also copy your voice kung gusto nyo. Di ba? Pero hindi kopyang-kopya, no? Kumbaga medyo may malayong hindi. Pero parang ikaw na rin. Na pwede natin i-train na, hi, this is, bawa ako, hi, this is Gerald Bautista's AI. Magganitong oras tulog siya, pero I am trained based on sa persona niya na gusto niya akong maging. May I know what are your questions or how can I help you? Yan.
Okay, klaro po ba? Maganda po ba yan? Maganda? Ayan, paki-comment naman sa comment section kung maganda, guys. Ayan siya. So, ito po ay magiging part din ng ating products. Ayan po siya. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan naman natin yung Neo Learning. Ang Neo Learning mga kapatid is an app wherein you can learn at the same time sell courses. Ayan po siya. Para po siyang uh, Coursera. Ayun, sa Singapore. Para po siyang online learning platform na merong quizzes, na merong assignments, merong seatworks, and this will be launching on the last quarter of 2025. Ngayon po mga kaibigan, isama na rin po natin dyan yung ating partnership sa Bayad Center. No? Tayo po right now ay into close integration with Bayad Center. Pero to give you a timeline for this one, ito po ay lalabas ng January ng 2026. Ayan po siya. At ganun, ito pong neo-load natin, this is partially nasa 60% na. So hopefully po October ito po ay mailabas na natin. Ang maganda niyan, pag ikaw ay isang neopreneur, lahat ng mga technology products na piniliwanag ko sa iyo kanina, meron ka lahat. At ang maganda nun, bayad center ka pa. Yan, panalo po ba o panalo-panalo? Paki-comment naman sa comment section natin. Ngayon, kaya ko po ito sinasabi sa inyo dahil the moment na ito po ay mag-full function na, ay tapatin ko po kayo, ang ating puhunan ay magtataas. Ayun po siya. Pero kagaya nga ng mga pre-selling condos. Kasi po ito nakakita na ng mga pre-selling condos, di ba? Pag inhukay, di ba? Mura pa. Tama po ba? Pero pag tayo na, ay magulat ka, times 5 na ang pricing. Tama po ba? Dito po, sa pinag-uusapan nating 9-in-1 business, ganun din po ang mangyayari. Once na ito po ay full functional na by the first quarter of 2026, ang pricing po natin ay syempre mas magmamahal na. Pero alam niyo po mga kapatid, ang kagandahan po nito ay lahat po yan ay ating makukuha lang for, alright, for a minimum amount ng puhunan natin for only 15,888 only. Ayan po yan. So kung makapansin po ninyo, sobrang mura para sa 9-in-1 business concept. Tama po ba? Kumbaga, kung bibigyan ka ng chance na ikaw ay kikita ng ng may mga elemento ka ng mga successful businesses, ika nga. Tama po ba? At sa maliit na puhunan, makakapag-start ka na lifetime. By the way po, perpetual po ang e-franchise na ito. Ibig sabihin, walang expiration. Sumunod, walang additional cost on technology upgrade. Since tayo ay isang tech company, lahat po ng mga darating at darating pa, hindi mo na kailangan magbayad, yan na yun. Ayun po siya. Yun nga lang, syempre, on the next coming quarters, dahil nga po may mga dumadagdag yung technology natin, darating po sa punto magiging 15-in-1 business to na lahat purely tech. Ayun po yun. At ang maganda po niyan mga kapatid, ngayon, nakuha mo siya ng murang-murang presyo. Ayan po yan. Nakakuha po? Nandiyan pa po ba kayo? Paki-comment naman po kung ano ang inyong experience, no? Ngayon, ito yan. Mga kapatid, ang akin lang, tayo po ay merong ways to earn. Yung 15,888 po na yan, mga kaibigan, yan po ay wag mo tignan as gastos. Tignan mo yan as, kumbaga, puhunan o kapital. Ayun po yan. Kasi hindi importante kung ano yung lalabas, ang importante yung papasok, mga kapatid. Tama po ba? Ngayon, ganito po yan. Once na kayo po ay naging isang neopreneur, kayo po ay makakatanggap ng business kit. And ayun po. Sa business kit na yan, nandyan na rin po yung activation natin sa AYS, activation natin sa Neo app. Nandyan din po yung ating mga marketing materials, business guide, at may kasama po yan na Neo card na 3. Ayan. At ang maganda po dyan mga kaibigan, ang Neo card, it sells for 2,500 pesos each. Ayan po yan. Dahil, kumbaga, smart business card yan. Pag nagpa-print ka naman ng calling card, ganun din. Usually, 2.5 din nasisingilin sa'yo. Ganto kakapal na, ganto kadami na cards yon. Tama po ba? Pero imagine, hindi ka na magpapaprint ulit. Lifetime na. Ang maganda ito, ang negosyo natin, merong personalized website with inventory and accounting system. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa all across nitong negosyo na to, naka-roll into dashboards. Ibig sabihin po niyan, lahat ng pumasok, lahat ng na-enroll, lahat ng kinita, naka-record para ka may online secretary. Social po ba? Maganda po ba o maganda? Paki-comment naman sa comment section natin. Sa lahat ng mga negosyo na pinakita ko po kanina, mga kapatid, may dashboard po yan
for accounting purposes and for monitoring purposes. Ayan, nakakuha po ba? Ayun po siya. Ngayon, hindi mo na kailangan pang mag-record-record o mag-ledger-ledger ng mga kung ano-anong mga magkano kinita ko ngayon, magkano yung ganyan. So, mamaya, hindi mo na record, di ba? Talo ka. Hindi mo na monitor. Dito, you will have the opportunity na magkaroon ng technology business, syempre, technology din ang ginagamit natin na pang-recording. Ayan, maganda po ba? Ayan po yun. Ngayon, pag-usapan na natin ways to earn. Paano po kikita, mga kaibigan? So, eto po yan. Number one po, tayo ay merong lifetime access and lifetime discount on all of our technologies, mga kapatid. Ang kagandahan din po nito, mga kaibigan, pag-usapan natin yung sa AYS, kung ikaw pa lang ang gagamit, doon pa lang may lifetime discount ka na 5%. Imagine, lifetime discounted ka sa lahat ng services. Mapa-haircut, mapa-nail care, mapa-pest control, plumbing, aircon repair, electrical, house cleaning, at the same time, massage. Ayan, discounted ka ng 5% at pupunta pa sa bahay mo. Ayan po yan. Ngayon, ang kagandahan din ito, syempre, hindi lang yan discount. Pwede ka rin kumita dyan. So, sa ibang way to earn, ipapaliwanag po natin yan. Ngayon po, ang kagandahan din, meron ka ding lifetime discount sa lahat ng products. Actually, ano yan eh, hindi lang po yun up to 10%, pwede ba pong tumaas yan ng more than 10%? It depends dun sa supplier's discount na ibibigay po sa atin. Ayun siya. So lahat ng discount, lahat ng mga products na meron sa NNT, na kung saan tayo man ang nag-close, or Neopreneur products man, ayan, meron tayong discount para dyan. Ayan po siya. Ngayon po, ang kagandahan po nito, next way to earn naman is you earn from subscriptions and installations. So, halimbawa po, kayo po ay isang neopreneur na gusto mong mag-register ng mga service providers. Ayan. Per registration po, mga kaibigan, pwede kang maningil ng 500 pesos sa freelancer at 1,000 pesos naman sa mga businesses. Ang tawag po dyan ay subscription fee or enrollment fee na lifetime sa platform natin. Ayun po yon. So, meron din pong orientation yan. So, the company will help you to uh, orient the service providers at tuturuan din natin siya kung paano mag-receive ng booking. At ang maganda dyan, dahil pwede kang mag-register ng 30 service providers sa isang e-franchise mo for 15,888. So 500 times 30, yan po ay 15,000 pesos. Bawi ka na. Tama po ba? May Neo card ka pang tatlo. Ayun po yun. At ang maganda po dyan, mga kaibigan, sa Globe Fiber Prepaid, unlimited po ang pwede mong kausapin dyan. Ayun po, ang good news with Globe Fiber, bibigyan ka namin ng isang unique QR code na connected na sa system mismo ng Globe. Ayun po yon. Na kung saan, yung QR code mo, ipapascan mo lang yan sa mga friends, families, and peers o kahit yung nakatabi mo lang sa bus. Tama? O katrabaho mo na magpapakabit ng fiber prepaid. Nakakonect na po yun, diretso na nakatag na sa'yo yung kanyang subscription. Ayun po yan. So, ang maganda nun, kami naman on our end, naka-API naman po sa atin yan. Ang maganda po dyan is, papadalan ka na lang po namin ng payout na ang cut-off ay every Tuesday. Alright? At ang padala po ay Friday. Ayan po yan. So, dahil unlimited to, imagine, meron ka 400 bawat isa, makasign up ka ng 30, that is 12,000 pesos. Ngayon, ang good news, dito po sa NeoCard, ang maganda po dyan, ang NeoCard, by the way, ay may dashboard din ho, ah. Alright? Pwede kang mag-design ng sarili mo kung ano yung gusto mong ilagay dun sa portfolio mo. Kung gusto mo kami na mag-design para sa'yo, pwede rin for a fee. Meron po tayo niyan. Ngayon ang maganda, unlimited po ang pwede mong ipasubscribe sa NeoCard. Ibig sabihin kung makapag-subscribe ka o makabenta ka ng 10, may income po si Neopreneur dyan na 1,000 pesos per NeoCard. So, sa 2,500, mga kapatid, 1,000 doon sa'yo. So, makapag-convince ka ng 10 kaibigan mo na wag na siyang mag paper calling card at mapunta na sa paperless, doon na siya sa social na magtatap na lang at can also give a good impression sa mga kausap niya, tama? At ang maganda nun, isang one-time gastos lang, lifetime na niya papakinabangan, tama? May 1,000 pesos ka, sa 10, meron kang 10,000. So 15,000 plus 12,000 plus 10,000, dun pa lang bawing-bawi ka na. Tama po ba? Maganda po ba yon?
Alam niyo po mga kapatid, ito pag-usapan na natin yung sa software dahil part din ito ng second way to earn po natin. Ang sabi dito mga kaibigan, sa software developing projects mga kapatid, yung 10% nung total project cost po ay income mo. Ayan. Kumbaga, naka-reserved yan para sa iyo. Ayun siya. So ito po ay malayo sa mga ghost project na nangyayari sa gobyerno natin. Ito po ay totoong software project. So halimbawa po mga kapatid, meron kang isang kakilala o kayo po ay nag-refer ng isang warehouse na ang problema, lagi silang nananakawan dahil hindi po digital ang pagpasok at paglabas ng mga pumapasok sa kanilang warehouse. So syempre, anong solusyon dyan? Gumawa ng warehouse management system. So depende yan sa laki ng warehouse mga kapatid. For example, 500,000 ang ang halaga ng project na yan. 10% nun, 50,000, yun ang income mo. Ngayon, may nagpagawa ng e-commerce o online shopping system. So 300,000 halimbawa po yung project cost. Sa 10% nyon, meron kang 30,000 pesos. Next po niyan mga kaibigan is may nagpagawa din ng restaurant management system. Di ba? Halimbawa, meron kang 10 kamatis. O yung 10 kamatis na yan, ilang pizza pang pwedeng magamit yan. Yan. Usually, ganun yun eh. So, halimbawa, sa isang pizza, ilang mga produkto pa o mga raw mats ang nasa back of the house at ilang pizza pa ang kayang gawin nun. Yan. Nako-compute po yun, mga kapatid, bukod dun sa POS and accounting po nila at HR po nila na pwede rin i-digital. Ayun siya. So ilang pizza pa ang magagawa nito? So kung tatlo na lang yung kamatis o yung ganito o dalawang pizza na lang magagawa niyan. So kahit madami pa yung ibang raw mats, lalabas dun sa system na dalawa lang. Ayun po siya. So sa 400,000 na halaga niyan, for example, by the way, ito po case-to-case basis po yan, no? Depende po sa laki at liit ng restaurant. Pwede bumaba yan, pwede pang tumaas yan. And depende po. Ayun siya. Basta ang importante doon, alin man doon, may 10% ka. Alright? Ngayon, hindi lang yon. What keeps this business sustainable, mga kaibigan, is yung tinatawag po natin na monthly retainer and maintenance fees. Siyempre, pag ikaw ay nag-digital ng isang department mo, siyempre, meron ka ng matik na IT department dapat. Tama po ba? At ang ginagawa ng mga clients natin, mga kaibigan, hinahire po nila tayo bilang kanilang retainer na nagme-maintain ng kanilang system. Ayun siya, to keep it running. Ngayon, instead na mag-hire sila ng sarili nilang IT, tayo, presyong isang empleyado, pero buong kumpanya ang hinire. Kompleto na. Ayun po siya. All IT services na po yun. So ngayon, yan po, monthly po yan na nagbabayad sila na kumbaga parang yun na yung sweldo nila sa kanilang IT employee. Ngayon, ang maganda, ang sustainable part dito, kung ikaw ay makakapag-register for a year ng 10 projects, syempre 10 monthly retainers din yon, mga kapatid. May 10% ka din dun. Ayan, nakakuha po ba? Eh, nandyan pa po ba kayo, mga kaibigan? So, ibig sabihin, halimbawa, merong 10 system. Tapos, 20,000 per month. Alright? Ang kanilang maintenance fee, for example. Pwede pang tumaas yan, ano? Depende sa laki ng kumpanya. That is 200,000 pesos. Kunin mo ang 10%, mga kapatid, okay lang ba? May 20,000 ka per month. Ang ginawa mo, naghanap ka lang ng company na kakilala mo o kahit nagpa-sourcing ka lang ng mga kumpanya na nangangailangan ng digitalization. Ayan po yan. So, ang maganda po dito, imagine, kung ikaw ay kikita ng 20,000 per month, madalas, kung makikita po natin na kung nakikita mo na ang negosyo nitong mga na-close mong deal ay nasa 20 years na, 30 years na, solid na yung mga clients nila. So, you can expect na 20 years din pwede pang mabuhay itong kumpanyang to. Halimbawa, resort, di ba? Kumbaga, may mga resort na nasa 50 years na, 60 years, lalong-lalo na kung kanila pa yung property at ang laki. Tama po. So, ngayon, if we can guarantee na magtutuloy-tuloy ang business, edi magtutuloy-tuloy ang IT needs niyan. So, the retainer can be sustainable for 20 years, 30 years, and it can be sustainable for more than 50 years pa. So imagine you can earn 20,000 per month for the next coming decades na namuhunan ka lang ng 15,888 at naging neopreneur ka. Bakit hindi mo gagawin? Tama po ba? Dito pa lang panalo-panalo ka na. Tama, tama. Paki-comment naman po sa ating comment section, mga kaibigan. Ayan po yan. So, ang kagandahan po nito,
para ka nang nagkaroon ng rental apartment without you shelling out 2 million to 5 million pesos for construction. Ang ginawa mo lang, naging part ka lang ng community ng Neo Network. At ang good news po doon mga kapatid, meron ka ng ganitong kakayahan kumita pagdating sa technology. Ayan po yan. Alright? Ngayon, ang third way to earn natin mga kapatid, lahat po ng mga service provider na may enroll po ninyo, alright, bawat booking nila, you can earn 5%. Ayan po siya. Ito po ay non-territorial, ibig sabihin, pwedeng-pwede po sa buong Pilipinas. Kung ikaw ay taga Luzon, pwede kang magkaroon ng service provider sa Visayas and Mindanao, and vice versa. So kung meron kang 8 service provider na merong 5 bookings per day, that is 40. Tama? Times 500, for example, na booking fee, that is 20,000. Kunin mo ng 5%, may 1,000 kayo, can earn 30,000 a month. Ayun po yan. Ang maganda po dyan mga kaibigan, eto pa, pwede ka rin mag-register ng mga AYS users. Ito po yung ating part na third way to earn, na you can earn 5% sa lahat ng mga napa-download mo. Ayan, imagine napa-download mo. So, ibig sabihin, hindi lang pala pwede kumita sa service provider. Pwede rin kumita sa tinatawag po natin na users. Ayan po yan. At lahat po yan, mamamonitor mo sa isang dashboard. Ayan po siya. Klaro po? Nandyan pa po ba kayo? Ayan. At imagine, meron kang 50 bookings per day times 1,000 na booking fee. That is 50,000. Kunin mo 5%, may 2,500 ka. In one day, in 1 month, that is 75,000 pesos. Iba pa yan sa lahat ng pinaliwanag ko kanina. Kaya dito, alam mo, sigurado talagang kikita. Sigurado talagang makakabawi. Tama po ba? Ayan po yon. Ngayon, ang maganda ito pa mga kapatid. Pansinin nyo po ito sa Neo app din. Ang maganda sa Neo app, you can earn also 1 to 2% override sa lahat ng mga merchants na ma-enroll mo at sa lahat din ng mga Neo app users na bibili gamit yung magda-download gamit yung link mo o gamit yung QR code mo. Ayan, nakakuha po. Ang maganda po dyan, imagine, kung meron kang 100 merchants na na-enroll for like 2 years at 100 app users na na-enroll for like 2 months. Tama? Ngayon, let's say, every month, bumibili sila ng 1,000 pesos na, or daily pala. Daily, merong 1,000 pesos na bumibili. Ang maganda niyan, 100,000 na total value po nun, times mo sa 1%, meron kang 1,000 pesos. Doon naman sa mga users, sabihin natin, nakapagpa-download ka ng 500, is everyday may bumibili na 100. Tama po? So, nagkakaroon ng 1,000, halimbawa pa na product value, o ano man yung nabibili nila sa Neo app, mga kapatid. So, that is 1,000 pesos. So, pagsamahin mo yung dalawang yan, in 30 days, you will earn 60,000 pesos. Ngayon, hindi man mangyari ng araw-araw, mga kaibigan, mangyari man ng 7 times in 1 month. Magkano yun? 14,000? Magkano nilabas mo? 15,888? Panalo ka pa rin. Tama po ba? Take note, override pa lang po ito. Hindi pa ikaw yung nagbebenta. Tama po ba? Override pa lang. Kumbaga, paano kung nagbebenta ka na bumibili ka din at the same time, nagpapa-download ka pa at naghahanap ka pa ng merchant. Napakagandang opportunity po nito. Ayan, nakakuha po. Ayan, nandyan pa po ba kayo mga kapatid? Pa-comment naman po kung nandyan pa kayo. No? At syempre, pakilagay din po yung mga thoughts ninyo on how you see these ways to earn para po sa inyo. Ayan po yan. Ang maganda po niyan mga kapatid, syempre gusto natin na itong konseptong to ay syempre hindi na maging nationwide, kundi maging worldwide din, lalong-lalo na ang AYS. Tama po ba? No? Ngayon, ganito po yan. Tayo po ay, sabi nga ho nila, di ba ho in every product there's always an endorser? Do you agree? Imagine mo na lang to, Smart, may Miss Universe. Ang Shopee may Sarah Geronimo. Tama po ba? Tama? Sumunod, lahat ng ex-girlfriend ni Gerald Anderson, naging, naging endorser na ng shampoo and conditioner. Ayan, tama po ba? So sa ngayon, sumunod po niyan, syempre si Tanggol sa dami ng mga bugbugan na nagaganap sa buhay niya araw-araw, kailangan niya magkatingko. Tama po. Ngayon, ito kahit po gata si Miss Liza, endorser din. Tama po ba? Ngayon mga kapatid, sino magiging endorser naman natin sa AYS? Kung sakasakali din na, kumbaga, gusto natin itong palakihin at paramihin on the peer-to-peer level. Tama po ba? Walang iba mga kaibigan, kundi ikaw. Ayan. So dito,
yung ibabayad natin na milyon-milyon sa mga artista, hindi na natin kailangang ibayad sa kanila. Tama po ba? What if ibayad na lang po namin sa inyo? Ayan. Sino pong interesado, paki-comment naman sa comment section natin. Ngayon po, ganito po yan mga kapatid. Sa ating fifth way to earn, kapag meron kang isang friend na interesado maging neopreneur, all you have to do is to send them sa ating NBP or Neopreneur Business Presentation. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Kami magpapaliwanag pag nagustuhan ng kaibigan mo yung best opportunity na may 1,000 pesos ka. Ayan, nakakuha po ba? At ganun din sa mga susunod pang mga neopreneur na ma-endorsohan mo. By the way, mga kapatid, this is optional. Alright? Kung di mo feel, okay lang. Pero kung gusto mong i-share sa mga kaibigan mo, i-share mo. Mas maganda yan. Kasi mas maraming merchant, mas madaming user, mas madaming contents, mas madaming service provider, mas madaming matutulungan ng mga negosyo, mas marami tayong madi-digital na mga kumpanya, better for our community. And better for the market at better din, syempre, sa mga pangarap din po natin. Ayan po yan. Ngayon, by the way, mga kapatid, gusto ko lang po sabihin sa inyo na itong ganitong klase ng system ay baka may isip mo, ay baka recruit yan ha. Hindi po ito recruit. Hindi po tayo nagpapadala ng tao sa Japan. Nakakuha po ba? This is referral program, which is, alam niyo po, word of mouth strategy. Ang good news, hindi lang tayo gumagawa niyan. Kahit po Lalamove may ganyan. May referral rewards din sila. Kahit nga po TikTok may ganyan din eh. Tama po. Ang problema lang dito sa Lalamove, mas mahirap lang. Imagine, no? Para kumita ka ng 3,000 o ng 900, kailangan dalawa. Tapos may limit pa na 3 araw. Hirap yan. Tama po ba? Ito maganda. Dito po sa Neo Network, ang kagandahan po nito, mag-refer ka ng isa. Kahit isa lang sa isang taon, ay walang problema, may 1,000 ka pa din. Ayan, nakakuha po ba? Pero kung magre-refer ka weekly, edi mas maganda. Kung magre-refer ka daily, edi mas panalong-panalo. Tama po ba? Ayun po yan. Ngayon po, ang maganda rin dito sa Neopreneur Royalty, mga kaibigan, sa lahat ng mga Neopreneur na mare-refer mo, mga kapatid, hindi ka gumagawa ng competitor. Kasi sa lahat ng mga service providers, merchants niya na meron siya, mga kapatid, ikaw ay tumatanggap din ng additional na 1%. Ayan. So, ibig sabihin, it's like you expanding your neopreneurship business, leveraging it on other neopreneur. Pero, ang maganda, meron kang royalty na 1%. Ayan po siya. Nakakapag-expand ka nang hindi ka na namumuhunan. Ang pinupuhunan mo, laway lang. Kasi sa bawat benta na meron ang neopreneur, kumikita ka din. Ayan, maganda po ba yun? Ayan siya. So usually, pag sinasabi expansion, di ba, kailangan mong mag-raise ng capital. Dito, in order for you to expand, all you have to do is to share. Saan ka makakita ng imbes na mag-raise ka ng funds, all you have to do is to share. Tama po ba? Panalong-panalo. Alright? So, ang kagandahan din po nito, imagine mo na lang kung meron kang 300 direct referrals sa AYS na lang, no? I-computein po natin yan. Kung mapuno ang 30 slots, that is 9,000 service providers. Sa 1,000 na booking fee, that is 1 million. Kunin mo 1%, that is 90,000 a day. Kunin mo yan ng 1 month, that is 2.7 million a month. AYS pa lang po ang pinag-uusapan natin. Hindi pa natin pinag-uusapan yung ibang mga produkto. Tama po ba? Tama? So, ang akin lang, sulit na sulit po ba ang 15,888? Kaya ang akin lang mga kapatid, kung nakikita mo itong negosyong ito na panalo-panalo, ang akin lang, alisin mo na yung pagdadalawang isip. Tama? Kasi sabi nga nila, may law of the trend. Kumbaga, kung magiging part ka ba ng 3% o magiging part ka ba ng 97%. Ayan po siya. And syempre, i-maximize mo na rin habang nandun pa tayo sa 15,888 na puhunan dahil there will be a time na magta-times 4 po yan. Baka nga po mag-times 6 pa. Ayan po siya. And next way to earn naman mga kaibigan, yung ating seventh way to earn, which I think last way to earn po natin, is yung ating organizational cash rebate bonus. Maraming mga neopreneurs ang uh, nagre-request na, Sir Gerald, kumita ako ng 1,000 doon sa na-refer ko. Yung na-refer ko, nag-refer din. Tapos yung na-refer niya, nag-refer din. Wala na ako. Baka pwedeng meron din ako. So, alam niyo po ang ginawa natin, gamit po yung ating AI simulator, tayo po ay nag-simulate na magkaroon ng isang tinatawag na indirect referral na may kinalaman po sa cash rebate bonus, mga kapatid. Na habang nagre-refer sorry, na habang nagre-refer, yung na-refer mo, you can get to earn. Ayan.
Syempre, o nga naman, kung 500 na tao ang nakilala ang Neo Network dahil lang sa nag-share ka ng isa, ba't di ka naman magkakaroon? Tama po ba? Sino ba naman tayo para hindi mag-share? Tama po ba? Sabi nga nila, sharing is caring. Ayan, tama po ba? So, ganito lang po yan, mga kapatid. Ang bonus natin ay 1,500. Ngayon po, dito sa ating Venn diagram example, baka po isipin ninyo, uy, baka sila Sir Gerald sa Neo Network nag-endorse na rin pala ng Mastercard. Hindi po Mastercard po yan. Yan po ay Venn diagram. Alright? So for example, for us to realize itong ating next way to earn, mga kapatid, for example, merong neopreneur. Siya yung gitna nitong dalawang organization, 1 at organization 2. So for example, meron siyang isang friend na na-refer niya, syempre may 1,000 siya. Siya naman ay merong isang friend na na-refer ulit. So may 1,000 siya ulit. So pag meron kang dalawang friend na nag-refer pa, ang sabi dito, you will earn 1,500. Paano po nangyayari yon? Halimbawa ito, nag-refer itong kaibigan niya. Siyempre, kanya yung referral fee, hindi na kay neopreneur. Tama po ba? Na nandun sa pinakamalaking neopreneur. At meron pang isa, tama, na nag-refer din. So siyempre, dun na yon sa nag-refer. Hindi na dito sa ating model na si Miss Julina ba? Si Miss Julina po yan, one of our team leaders. Ayan po. So ngayon, ang nakakatawa po dyan, syempre, ang maganda po dyan, kapag nag-refer yung na-refer mo, ito good news. Dito, ang kailangan lang, makapag-refer lang yung dalawang na-refer mo na tigi-isa. You will get additional 1,500. Ayan po yan. Ngayon, nag-refer ulit, may 1,500 ka. Nag-refer ulit, may 1,500 ka ulit. Ngayon po, baka matanong ninyo, ay Sir Gerard, parang familiar ako sa model na yan. Hindi ba yan yung uh, networking o tinatawag nilang pyramiding? Ayan. Alam niyo po mga kapatid, mukha po bang pyramid itong nasa harapan po ninyo in the first place? By the way, hindi po. Actually, ang gulo nga po, pabilog nga po yan. Kumbaga, the way we structured it is hindi naman siya pyramid in a way, no? Ngayon mga kapatid, kung tasagutin ko po ang inyong tanong, no? Uh, na baka yan ba ay networking. By the way, i-share ko lang pala bago tayo pumunta doon. Meron po itong safety net, by the way. Itong ating way to earn na to. Guaranteed lang po tayo nitong 30,000 a day. Pag sumobra dyan, hanggang dyan ang limit mo. Ayan. Ibig sabihin, walang nauna, walang nahuli. Kumbaga po, lahat tayo pantay-pantay lang. If you earn 35,000 a day through that referral way to earn 30 lang po ang inyo. Lagi pong merong capping. Importante na merong capping kasi yan ang nagpapastabilize ng ating commission structure. Ayan, nakakuha po? Ngayon, pag-usapan natin yung networking na baka tinatanong po ninyo. Sa amin po kasi sa tech industry, pag sinabing networking, ito pong ibig sabihin. Ikino-connect-connect mo yung hardware papunta sa cloud. Ayan po yun, no? At actually, pwede ka rin mag-networking ng softwares, di ba? Pagkokonikin mo yung API integration na tinatawag nila, pinag-uusap-usap mo yung payment gateway ng bangko, papunta doon sa app mo o sa e-commerce app mo or kung ano man, na i-connect mo din sa API ng delivery platforms rolled into one network system. Ayan po yan. So for us, ang networking po mga kaibigan ay connect. Ayan. Yun naman talaga ang ibig sabihin, which is actually, kahit tinignan natin yan sa social networking sites, kagaya ng Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube, we connect people. Tama po ba? Ngayon, ganun din sa mga tinatawag natin na mga, ano ba, itong mga uh, fo- uh, I lost the word. Ano nga po ba yung ano dito, yung tawag sa mga ganitong, ayan, events networking, nandiyan na pala sa harap natin. Ayan. Or, mga tinatawag nila na mga expo. Ayan, yun yung iniisip ko kanina pa, no? So, expo, ang goal nito is to connect the suppliers up to the uh, market na o target market nila dun sa expo. Ayun po yan. So it's networking, it's connecting. So networking is connecting. Tama po ba? Baka naman po kasi iniisip ninyo ay ito. Ayan, yung mga network marketing na nagbebenta na ganyan-ganyan. Well, actually, it's still connecting. You're connecting yung users ng sabon, ng kape, ng lotion, ng supplement at kung ano-ano pa. Ngayon, syempre tayo, ang connecting natin, ganito po ang flow. Ano? From Neopreneur, ito po sample lang, no? Actually, may ganito rin yung iba nating concepts, pero
para halos pare-parehas lang din naman sila, pero ito na lang po ang natin. Halimbawa sa AYS, si Neopreneur nag-connect ng SP, alright? Then i-connect po natin sa ating app, verify po natin at i-connect po natin sa ating uh, customer o user. So kung tatanungin niyo po ako kung networking siya, yes, connect po kasi siya. Ayun po yun, nakakuha po ba? Pero malayo po tayo doon sa tinatawag po nila na pyramiding. Ayan, ang pyramiding mga kapatid, sobrang simple lang. Ganyan po ang itsura niyan. Yan po ay scam, walang produkto, walang serbisyo, walang opisina, walang legal na papeles, at ang laging sinasabi dyan, kikita ka na wala kang ginagawa. Familiar po ba yan? Yung mga naipaliwanag ko na yan, usually makikita mo yan sa labas, tama po ba? Na kung saan, hindi naman tayo ganyan. Tama po. Bakit? Kasi sa AYS po mga kapatid, may produkto at may serbisyo. Ayan, tama po ba? Ayan. So, ngayon, ang kagandahan po niyan, syempre, meron din tayong legal papers. And legal po ang ating negosyo. Sumunod, meron po tayong opisina. Actually nga po, dito pa lang sa Quezon City, dalawa na po ang opisina natin. Ay, actually tatlo. Meron tayong back-end, dalawang back-end offices. At the same time, meron tayong marketing office sa Eton Centris. Ayan po yan. Sumunod, tayo po ay effort-based business but with passive income after. Ayun siya. Siyempre simula, mag-effort ka talaga kasi magbi-build ka ng user base, magbi-build ka ng merchant base, magbi-build ka ng service provider base, at the same time ho, meron kang discount sa ating mga products na yan. So once na na-build mo itong connection ng lahat ng mga businesses po natin, ang maganda nun, lalong-lalo na yung software, di ba? Software customer base, lahat yan, sa bawat bili, bawat benta, bawat let's say enlisting ng product, may passive income ka naman. Ngayon, hindi man ganun kalaki na 50%, 30%, or 20%. Actually, doon pa lang sa nilagay natin na parameters ng percentage, aba, panalong-panalo ka na. Tama po ba? Pwede ka nang kumita ng 6 digits sa puhunan na 15,888 lang. Tama po ba? Andiyan pa po ba kayo? So, tandaan nyo po, hindi po tayo itong nasa kaliwa na pyramiding, tayo po ay isang effort-based business. Okay lang po ba pakitype po sa ating comment section yung salitang effort-based? Ayan po. Alright, andyan pa po ba kayo? Ayan siya. So mga kapatid, bakit tayo nagbibuild ng community? Unang-una, naniniwala po kasi ako ang inyong lingkod sa shared prosperity. Alam nyo po, since marunong naman kami gumawa ng app ano po, at pang first world naman ng technology po natin sa ating kumpanya. Ang kagandahan po niyan, kung titingnan po natin yung isang idea na solohin na lang namin lahat yan, pwede naman. Pero ang totoo, kung meron isang platform na pwede makatulong sa milyong-milyong mga Pilipino na makaahon sa buhay na gamit ang digital products, bakit hindi mo gagawin? Tama po ba? Tama? Ayan po yan. Naniniwala tayo sa tinatawag na konsepto ng shared prosperity. Na imagine, ang Grab mga kapatid, yan po ay isang kumpanya na hindi Filipino-made. Ang Grab po galing yan ng Singapore, mga kapatid. At alam niyo po ba kung magkano kinikita nila sa transportation industry sa Pilipinas? Araw-araw po kumikita sila ng 600 to 700 million pesos. At majority ng profits na yan, hindi umiikot sa bansang to na pupunta sa abroad. So imagine, kung makagawa tayo ng isang platform na kumikita ng 600 to 700 million pesos at yung profit niya ay umiikot lang dito sa Pilipinas, nadidistribute mo sa mga pamilya, nadidistribute mo sa mga individuals, nadidistribute mo sa mga kumpanya, nakapartner mo, at ilang eskwelahan na ang kayang ipatayo nun. Tama? Ilang mga pwedeng mga healthcare programs ang kaya mong gawin. Ilang mga scholars ang magagawa mo. Ilang mga iba't ibang klaseng mga institutions sa makakatulong sa bawat Pilipino ang pwede mong itayo. Tama po ba? Alam niyo po, yan yung aming dream na hindi solohin ang isang magandang konsepto bagkus i-share dahil naniniwala ako sa bayanihan concept dahil ito ay pang Pilipino. And alam niyo po, ang shared prosperity ay nagbibigay din ng community building focus. Ang maganda po dyan, dahil tayo ay merong isang community na nagkakaroon tayo ng peer-to-peer incentives, mas nabibigyan tayo ng chance na magkaroon ng support on each other's growth.
Ayun po yun. At syempre, collaborative initiatives. Alam niyo po ang maganda, hindi natin magigets itong mga business na to sa harapan ninyo ngayon kung hindi rin dahil sa idea ng mga neopreneurs. Ang maganda kasi dahil marami tayong nag-iisip at lahat tayo ay may interest na lumaki to, may mga suggestions tayo na talaga na maniwala kayo, ang oo, ang ganda na kami mismo, hindi rin namin may credit sa amin. Ayun po yan. Minsan may lumalapit sa amin, Sir Gerald, baka pwede natin gawin sa AYS. Pwede nating i-chat muna yung service provider para makapagtanong pa tayo ng extra. Oo nga no, hindi naman nakita sa flow yan. O sige, ilagay nga natin. Ngayon, pag chinek mo sa AYS, nag-update ka ng app, pwede ka nang mag-chat sa service provider para matanong mo sa kanya yung mga questions na hindi niya nailagay sa description. Even on those little things, mga kapatid, ganun ang kagandahan ng collaborative initiatives. Ngayon, ang maganda dyan, bakit gagawin niya ng neopreneur? Siyempre, interest din niya dahil pag kumita siya, pag gumanda ang features ng app natin, kikita siya lalo. Tama po ba? Sumunod, syempre for innovation and improvement. Ayan. At syempre, resilience against competition. Alam niyo po mga kaibigan, isa yan sa isang proven study in US na if your business ay merong community, resilient ka against competition. Alam niyo po, yung ano na yan, yung sistema na yan, bukod sa napag-aralan yan sa abroad, napatunayan ko po yan sa personal kong buhay. Bakit ho? Share ko lang din po, hindi pa uso yung mga ganyang klaseng data gathering, ay napatunayan ko na yan nung ako'y bata pa. Bakit? Alam niyo po, simula nung nakilala ko ang lola ko, syempre nakilala ko siya, nakaisip na ako noon. So, mga ano ako niyan, mga 5 years old, 7 years old, ganyan. At kinuha po siya ni Lord, mga 20 years old po ako. So, meron kaming mahabang panahon, di ba? So, ngayon, imaginein mo, ang lola ko, mga kapatid, ang pulbo niya, simula nung nakilala ko siya, hanggang nakaisip ako, nalaman ko na may lola ako, ano. Hanggang kinuha siya ni Lord, ang pulbo niya isa lang, kulay pula. At alam niyo po saan galing yung pulang ano na yon, pulang pulbo na yon? Binibili niya po yon sa Avon. Bakit? Avon dealer yung lola ko eh. Oo nga naman. Kung ikaw ay isang Avon dealer, love your own. Tama po ba? At imagine, ang ang uh, concept po na yan, ang tawag po dyan is meron kang tinatawag na lifetime na consumer na bibili na pulbo mo hanggang sa kunin siya ni Lord. Bakit? Kasi ikaw ay merong community. Tama po ba? Kumbaga, ang tawag po dyan ay hindi siya, it's more than customer satisfaction, mga kapatid. It's customer loyalty. Ayun po yun. Dahil part siya ng Avon community at meron siyang mga binibigyan ng catalog doon simula nung bata pa siya na introduce sa Avon hanggang sa nag-retire na siya at hanggang sa pinagkakaabalahan niya. Di ba nagbabaybay siya ng Avon. Eh syempre ginagamit niya pulbo, Avon din. Lipstick niya, Avon din. Tama po ba? Baka nga undergarments niya, hindi ko lang alam, Avon din. Tama po ba? Bakit? Eh kasi part siya noon. And imagine, kung meron ganon, pero more on technology products. At since ang technology hindi na mawawala yan, for the next 50 years, it will be here. And it will be present. Good news. Yung negosyo na yan, napagkakakitaan mo for the next 50 years. Dahil nakinig ka sa akin ngayong araw na to, no? At syempre, ang transformation ng Digital Philippines ay papasok pa lang at nasabayan mo. Maniwala ka, mamanahin ng anak mo itong negosyong ito. Kumbaga, ang maganda dyan, papakinabangan to hanggang sa mga anak at apo po ninyo. Habang lumalaki ang ating tech progress, lumalaki din ang opportunity na meron ka sa Neo Network. At ang maganda po dyan, makasabay tayo dito, part tayo ng 3% at makuha natin yung tinatawag na first mover advantage sa isang Pilipinas na dahan-dahan nang nagdi-digitize. Ayan, nakakuha po ba? Ayun po yan. At panghuli, syempre, naniniwala kami ng community ay merong chance magkaroon ng viral potential. Ayun po yan. Mas mabilis maging nationwide at mabilis din tayo makarating worldwide. Ang plano natin, unang-una sa AYS po na magkaroon ng na AYS global expansion, no? Wherein we can send Filipino services on each and every foreign country. Ayan po yan. And with that, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Tapos na po ang ating presentation, ano?